Si Dariel ay isang walang kapangyarihang talunan na ang ama ay pumunta para bumili ng gatas ngunit hindi na bumalik kaya siya ay pinalaki sa hukbo ng mga demonyo ngunit isang araw, pinalayas siya ng bagong general ng mga demonyo kaya napilitan siyang manatili sa isang nayo ng mga tao kung saan niya nailigtas ang isang batang babae at nagawang buksan ang kanyang kakayahan sa ranggong SS upang maging pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nagsisimula ang aming kwento kay Dariel, isang 34 na taong gulang na sundalo na tapat na naglilingkod sa hukbo ng hari ng mga demonyo mula nang siya ay kunin bilang isang inabandunang sanggol at palakihin ng isa sa 4 na dakilang general ng mga demonyo, si Gran Baza. Sa kabila ng mahabang panahon niyang tapat na paglilingkod, nananatili siyang nasa pinakamababang ranggo sa hukbo dahil kulang siya sa kakayahang gumamit ng anumang uri ng mahika. Mula pa noong simula ng panahon, palaging naglalaban ang mga demonyo at tao. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang mga demonyo ay kayang gumamit ng mahika at ang mga tao ay hindi. Dahil walang anumang kapangyarihang mahika, minamaliit na ni Dariel ng iba pang general bilang isang kahihiyan mula pa sa simula. Pagkatapos magretiro ng kanyang tagapangalaga, si Gran Baza, ang kanyang anak na si Bash Baza ang pumalit sa kanyang posisyon. Sa unang araw pa lang bilang isa sa 4 na general ng demonyo, sinibak ni Bash Baza si Dariel sa kanyang posisyon at pinalayas siya sa palasyo. Dahil wala nang babalikan, walang direksyon na gumagala si Dariel sa kagubatan ng ilang araw na kaunti lang ang kinakain at halos walang tulog, sa pag-asang makapagsimula ng bagong buhay. Isang umaga, natisod siya sa isang babaeng tao na hinahabol ng isang halimaw na unggoy. Ang kanyang likas na likas bilang sundalo ang nagtutulak sa kanya upang ipagtanggol ang babae mula sa pag-atake nito. Sa kawalan ng anumang kasanayang mahika na magagamit, sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas upang pigilan ang halimaw, ngunit bumagsak siya sa lupa habang tumatakbo dahil sa kanyang mahinang at gutom na katawan. Sinuntok siya ng halimaw, na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dako. Napansin ni Dariel ang isang punyal sa nahulog na bag ng babae, kahit na itinuturing itong isang paglabag sa batas para sa isang sundalo ng hukbo ng hari ng demonyo na gumamit ng sandata ng tao. Hinawakan niya ito at sinaksak ang halimaw sa dibdib, ginagaya ang mga galaw ng isang bayaning tao na nakita niya noon. Nang makita ang pagpatay sa halimaw na sumalakay sa kanya, nagpasalamat ang babae kay Dariel sa pagligtas sa kanyang buhay. Sinusubukan niyang umalis, pero kumapit siya sa likod ng kanyang balabal at tumangging bitawan ito hanggang sa pumayag siyang bumalik sa kanilang nayon. Nais niyang pasalamatan siya ng maayos sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa bahay at paghahain sa kanya ng pagkain. Natukso sa alok na masarap at mainit na pagkain, pumayag si Dariel na sumama sa kanya. Pagkarating nila sa bahay niya sa Locks Village, nagpakilala siya bilang Malika. Nakikipagkita pa nga siya sa kanya sa volume, ang alkalde ng nayon. Nagpasya siyang maging napakaingat sa kanila dahil aatakihin siya ng mga ito kung matutuklasan nilang demonyo siya. Ipinaliwanag niya na nagpapagala-gala siya sa kagubatan dahil kinuha ng anak ng dating amo niya ang negosyo at tinanggal siya, na nagtulak sa kanya na agad umalis sa tirahan na ibinigay ng kumpanya. Dahil nagpapasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay, iginigiit ni Malika at ng kanyang mga magulang na manatili siya sa kanilang bahay. Sa pagkaalam na wala na siyang ibang pupuntahan at walang ibang magmamalasakit sa kanya, tinanggap niya ang kanilang alok. Kinabukasan, nag-usap ang ama ni Dariel at Malika tungkol sa trabaho habang nagkakape, bilang guildmaster ng nayon, at imumungkahi na magrehistro si Dariel sa guild at maging isang adventurer, na ang trabaho ay tapusin ang mga quest na hinihiling ng mga lokal, mula sa pagkolekta ng mga damo hanggang sa pagtalo sa mga halimaw. Naniniwala siyang perpekto siya para sa trabaho dahil sa kanyang pangangatawan. Binigyan niya ito ng form para sa pagpaparehistro sa guild, na nagdulot ng pagpanik kay Daryl dahil tanging tao lamang ang matagumpay na makakakumpleto ng ritual sa form. Kung susubukan niya, mabibigo siya at mahahayag na isa siyang demonyo. Sinusubukan niyang maghanap ng dahilan at tumakas, pero nagpasya si Malika na tulungan siya sa pamamagitan ng puwersahang pagtusok sa daliri niya at paglalagay ng isang patak ng dugo niya sa porma. Sa ganap na pagkabigla ni Dariel, matagumpay niyang isinagawa ang ritual at nakapagparehistro sa samahan. Natuklasan niya na tao pala siya sa simula pa lang at pinalaki lamang ng Demon Grand Baza at Demon Society. Kinabukasan, binigyan siya ni Invel ng unang lektura tungkol sa pagiging isang adventurer.
Una niyang tinuruan siya tungkol sa aura. Ito ay isang bagay na ipinanganak na taglay ng lahat ng tao, na maaari nilang gamitin sa pamamagitan ng paglalagay nito sa kanilang mga sandata upang lumaban. Ang pinakamagandang uri ng sandata para sa isang adventurer ay nakadepende sa kanilang aura, na maaaring may 4 na uri: Slash, Sting, Protect, at Heat. Si Dariel ang unang kumuha ng espada, na susubok sa kanyang kakayahang sumibat. Binigyan siya ni Invel ng malaking tuod ng puno na kanyang puputulan, sinasabing ang pagputol kahit kalahati lang ay isang magandang palatandaan na siya ay uri ng taga-putol. Sa kabila ng hindi pagkaalam kung paano gumamit ng espada, isinasali ni Dariel ang kanyang aura dito at gumagawa ng malaking paggalaw ng pagtataga. Malinis na naputol ang puno sa buong haba nito, na ikinagulat kapwa ni Malika at ng kanyang ama. Susunod, tinarget niya ang isang mansanas gamit ang simpleng pana at busug upang subukan ang kanyang kakayahang manakit. Malakas niyang tinamaan ang mansanas, dahilan upang ito ay lumipad pabalik at magdulot ng bagyong alikabok. Pagkatapos nito, pinapalo niya ng martilyo ang isang malaking bato, na nagiging dahilan upang ito ay magkawatak-watek. Sa wakas, kailangan niyang harangin ang atake mula kay Invel gamit ang isang higanteng martilyong bakal na may maliit na kalasag na kahoy upang subukan ang kanyang kakayahang protektahan. Sa kabila ng pinakamalakas niyang atake, matagumpay na naharang ito ni Dariel at napabagsak siya sa likod. Pinatutunayan ng mga resultang ito na perpekto ang aura ni Dariel para sa lahat ng 4 na uri, isang bagay na hindi pa naririnig ni Invel. Pinayuhan siya ni Invel na mag-apply sa Central Guild, ang pinakamataas na organisasyon para sa anumang naghahangad na adventurer. Sapat ang kanyang kakayahan para makapasok siya, at susulatan din siya nito ng liham ng rekomendasyon. Gayunpaman, nakita ni Dariel ang luha ni Malika at humiling na manatili sa nayon. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Invel si Dariel bilang bagong manlalakbay sa mga taga-nayon. Masayang tinanggap siya ng lahat maliban sa isang lalaking teenager na may berdeng buhok na pinahiya si Dariel dahil sa pagiging matanda nito. Ang teenager ay si Geshita, ang nag-iisang kasalukuyang adventurer sa nayon. Tinatanong siya ni Geshita kung ano ang kanyang ranggo. Nang ibunyag ni Dariel ang kanyang E-rank, tinukso siya ni Geshita at ipinakita ang kanyang D-rank, sinasabing huwag siyang hamarang sa kanyang daan. Humihingi ng paumanhin si Invel para sa mayabang na pag-uugali ni Geshita at binigyan siya ng unang gawain, ang mangolekta ng ilang gamot na halaman upang matapos ang isang tumpok ng mga kahilingan na ayaw gawin ni Geshita. Tinanggap ni Dariel. Binalaan siya ni Invel na mag-ingat habang hinahanap ang mga damong ito dahil maraming beses nang nakita ang isang halimaw sa mga nakapalibot na kagubatan. Tinanggap ni Geshita ang atas na hulihin ito 6 na buwan na ang nakalipas ngunit hindi pa rin nagtatagumpay hanggang ngayon. Nang ipakita niya kay Dariel ang larawan, napagtanto ni na Dariel at Malika na ang halimaw ay pareho sa pinatay niya at nagligtas kay Malika. Sa gayon, natapos ni Dariel ang kanyang unang gawain sa guild nang hindi man lang niya nalalaman. Kinabukasan, pinag-usapan ni Geshita at Dariel ang mga quest kasama ang guild master. Pinapasalamatan ng Guildmaster si Geshita kay Dariel dahil sa pagtalo nito sa halimaw na unggoy para sa kanya. Nahiya at nabigo dahil nalampasan ng isang E-rank na adventurer, kinuha ni Geshita ang isang quest mula sa mesa ng master, sa kabila ng pagtutol nito, at tumakbo upang tapusin ito. Nagsimulang maglakad si Dariel papasok sa gubat kasama si Malika sa kanyang tabi upang ipakita sa kanya ang paligid at gabayan siya. Napansin niyang tila komportable siyang gumagalaw sa kagubatan, dumadaan sa mga matinik na palumpong at umaakyat sa maikling bangin. Ibinahagi niya na palagi rin niyang gustong maging manlalakbay. Nasa gubat siya ng araw na iligtas siya ni Dariel dahil may sakit na matandang babae sa nayon, pero tumanggi si Geshita na pumunta at mangolekta ng mga halamang gamot. Kapag nakarating na sila sa isang lugar na sagana sa mga damo, sinimulan na nilang hanapin ang kanilang unang gamot na damo, ang Hurts Beyond Belief. Habang naghahanap ng pagkain, napansin niya ang mga bakas ng USA at nagpasya siyang hanapin ito para sa hapunan. Sa huli, hinabol nila ang isang USA, pero naging nakakatakot na pula ang mga mata nito. Ang halimaw na USA ay tumalon sa napakataas at bumagsak sa likod nila upang labanan ang isa pang halimaw na gagamba. Si Malika ay sabik na binunot ang kanyang punyal at tumakbo patungo sa kanila upang subukang patayin silang dalawa.
Salamat sa karamihan kay Dariel, pinatay nila ang dalawang halimaw at dinala pabalik sa nayon. Tumakbo si Geshita, umiiyak na parang sanggol dahil ninakaw na naman ang kanyang spotlight. Lumilipas ang mga araw, at maayos na nakapag-adjust si Dariel sa buhay sa nayon. Ang tanging problema lang ay ang pagtanggi ni Geshita na makipagtulungan kay Dariel. Isang araw, dumating si Dariel sa opisina at nakita niya silang parehong stress. Ipinaliwanag niya na isang kagyat na paghahanap tungkol sa isang lubhang mapanganib na halimaw na may nagliliyab na kamatayang karit sa kagubatan ng nayon. Dahil napakalakas nito, ang paghahanap dito ay limitado lamang sa mga ranggong pandagat at pataas, ngunit walang ganito ang nayon. Dahil dito, ipinasa ang paghahanap sa guild ng kalapit na bayan, na nagpadala na ng kanilang mga adventurer upang palibutan ito. Nakitang nagbabasa si Geshita ng quest nang nasa opisina siya ng guild at mabilis na umalis, na nag-alala sa guildmaster na baka siya mismo ang magtangkang hanapin ito at makagambala sa mga plano ng ibang guild. Ang ganitong insidente ay maaaring magdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang samahan, at ang pinuno ng samahan ang mananagot. Nagboluntaryo si Dariel na pumunta at ligtas na ibalik si Geshita. Binigyan siya ni Malika ng mga gamot na gawa niya mula sa mga damong nakolekta nila bago siya umalis. Nagpunta si Dariel sa lugar kung saan nakita ang nagliliyab na kamatayang karit. Nagulat siya nang makita ang malaking bakas na iniwan ng halimaw at nagtataka kung nasaan ang mga adventurer ng ibang guild. Nakita niyang sumisigaw si Geshita at tumatakbo patungo sa kanya habang sinusundan siya ng halimaw. Nanindigan si Dariel at naghandang labanan ang higanteng ahas, ngunit hindi siya pinansin nito at patuloy na sinundan si Geshita. Sinubukan ni Geshita na barilin ito ng pana, ngunit tumalbog lang ang pana sa matigas nitong kaliskis. Si Dariel ay umatake mula sa likod ngunit mababaw lang ang sugat na natamo. Sinubukan ng halimaw na latiguhin ang buntot nito kay Dariel, at sinubukan niyang harangan ito gamit ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagkasira nito. Kinuha ni Dariel ang isa sa matatalim na piraso at ginamit ang kanyang kakayahang manurok at manakit upang ihagis ang piraso sa bibig ng halimaw at pasabugan ang loob nito. Gumagana ito, at ang nagliliyab na halimaw na may karit ng kamatayan ay namamatay sa kanyang paanan. Pagkatapos nito, inilapat ni Dariel ang antivenom na ibinigay ni Malika sa kagat ni Geshita at binuhusan ng gamot na nagpapahinto ng dugo ang iba pang sugat nito upang mapigil ang pagdurugo. Sa gayon, bumalik sila sa nayon. Kinabukasan, pumunta si Geshita sa bahay at binati si Dariel bilang, Big Bro, sinabing utang niya ang kanyang buhay dito at nais magtrabaho sa ilalim niya pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Samantala, sa palasyo ng hari ng mga demonyo, isa sa 4 na general ang bumalik matapos mapilitang tumakas mula sa laban-laban sa makapangyarihang grupo ng bayani. Sinisisi niya ang kanyang pagkatalo sa bagong katulong ng 4 na general dahil hindi nito maayos na sinuri ang kaaway, at hindi naiulat na may bagong sundalong may sibat na sumali sa grupo. Agad siyang sinibak ni Bashbaza, na ginagawa siyang ika-4 o ika-5 katulong na sinibak mula nang tanggalin si Dariel. Isa sa mga general, si Daroy, ang nagmungkahi na muling hirangin si Dariel, sinasabing palagi nitong ginagawang perpekto ang kanyang mga gawain, mahusay sa estratehiya, at inaalagaan din ang kanilang kalusugan. Si Bashbaza, gayunpaman, ay napupuot sa kanya ng labis na kumukulo ang kanyang dugo at tumatangging isaalang-alang ang opsyong iyon. Isang gabi, tinanong ni Dariel ang alkalde kung bakit maraming bakanteng bahay sa nayon. Ipinaliwanag ng alkalde na sa labas ng nayon, mayroong minahan ng mithril, isang napakahalagang metal na may misteryosong katangian. Ginagamit ito ng mga tao upang gumawa ng mga sandatang may mataas na kalidad at walang kapantay na pagganap, habang ginagamit naman ito ng mga demonyo upang gumawa ng mga mahiwagang kagamitan. Ito ang naging sanhi ng mga alitan sa pagitan ng mga tao at demonyo para sa kontrol sa minahan. Dahil ang Locks Village ay isang karaniwang lugar na pinupuntahan sa ruta ng kalakalan ng mithril, umunlad ito bilang isang bayan ng tirahan. Sa kasamaang palad, noong bata pa ang alkalde, lubos na nakontrol ng mga demonyo ang minahan, na naging sanhi ng pagkawala ng pangunahing kita ng bayan. Mula noon, unti-unting bumagsak ang Locks Village hanggang sa tuluyan itong namatay. Nagpasya si Dariel na pasukin ng palihim ang minahan ng mithril kinabukasan, dahil siya ang namamahala sa minahan bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang katulong ng mga general ng hukbo, kaya kilala siya ng mga manggagawa doon.
Umaasa siya na makikipag-ayos siya sa kahit isa sa kanila para makakuha ng mithril na maibabalik sa Locks Village upang makatulong sa pag-unlad nito. Inilagay niya ang isang walang laman na kahon sa kanyang ulo at naglakad sa gate, nagtataka na walang seguridad na pagtataguan. Mabilis niyang natanto na walang sundalo sa minahan, at nagtataka kung sino ang inilagay sa pamamahala ng minahan mula nang siya ay tanggalin. Pumasok siya sa minahan, sumisigaw na magpakita ang sinumang naroon. Isang grupo ng maliliit na nilalang na may malalapad na mukha at fluorescent na katangian sa mukha na tinatawag na knockers ang lumilitaw mula sa kadiliman. Agad nilang nakilala si Dariel at sabik siyang binati, at masigla rin siyang nag-wave pabalik. Kiyayakapin nila siya at pipila para isa-isang makatanggap ng tapik mula sa kanya, sinasabing siya ang pinakamagaling nilang boss. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang magbigay ng 4 na beses na mas maraming mithril kaysa dati sa ilalim ng utos ni Bashbaz. Sila ay tinatrato ng may respeto ng bagong pamamahala, at ang mga sundalong dating nakatalaga para sa kanilang seguridad ay inalis upang makatipid. Naputol ang kanilang pagmumura nang pumasok sa minahan ang isang grupo ng mga sundalong demonyo. Mabilis na nagtago si Dariel sa likod ng isang malaking bato. Sinigawan ng bagong commander ang mga knockers dahil hindi sila nakapagbigay ng sapat na mithril sa loob ng ibinigay na oras. Sa kabila ng kanilang pagmamakaawa, binyantaan at inutusan niya silang ihanda ang material bukas, o may kahihinatnan. Nainip, nagdesisyong magrebelde ang isa sa mga knockers at pinukpok sa ulo ang commander. Galit na galit, inutusan niya ang mga sundalo na patayin silang lahat. Sa pagkaalam na walang katapat ang mga knockers sa mga sanay na sundalo, pinutol ni Dariel ang unang mahikang spell sa pamamagitan ng paghagis ng pala sa sundalo. Pagkatapos ay lumitaw siya sa harap nila na may dalang espada, suot ang maskarang gawa sa tela upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hinihiling niya sa mga demonyo na umatras, sinasabing hindi niya sila hahabulin kung gagawin nila ito, ngunit kung patuloy silang aatake, kailangan nilang harapin siya. Tawa lang ang isinagot ng commander sa kanya at inutusan ang kanyang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Nagsimulang magbigkas ng mga salamangka ang ilan sa mga sundalo, ngunit alam ni Dariel na nangangailangan ito ng sukdulang konsentrasyon upang maibigkas. Hanggat kaya niyang baguhin ang kanilang focus, okay lang iyon. Gayunpaman, isa sa mga knocker ang sumusubok na atakehin ang isang sundalo na halos natapos na ang kanyang ritual. Sa tingin ni Dariel ay huli na para iligtas siya, pero sinipa siya ng sundalo pabalik. Nang makita ito, napagtanto ni Dariel na sinanay sila bilang mararangal na sundalo, katulad niya. Sinusubukan niyang apelahin ang kanilang moralidad sa pamamagitan ng paghimok sa kanila na huwag patayin ang mga knockers, dahil sila ay mga sibilyang hindi nakikipaglaban, at ang pagpatay sa kanila ay magiging sanhi ng pagiging mamamatay tao nila, hindi sundalo. Tila gumagana ito hanggang sa atakihin ng commander si Dariel at bantaan ang mga sundalo na aatakihin sila, at kung hindi, susunugan silang maging abo. Ang mga sundalo ay umaawit ng mga ritual ng iba't ibang elemento. Alam ni Dariel ang tagal ng bawat elemento ng ritual, na nagpapahintulot sa kanya na itakda ang oras ng kanyang mga atake upang mapabagsak niya ang mga sundalo sa pataas na pagkakasunod-sunod ng tagal ng mga ritual. Nangangalit na binigkas ng commander ang isang salamangka sa kanya, ngunit madali niya itong hinaranggan gamit ang kanyang espada at tinamba ang commander sa lupa, ang espada ay nasa leeg nito, desperado siyang iligtas ang sariling buhay. Nagmakaawa ang commander kay Dariel na huwag siyang patayin dahil siya ay sibilyan. Ipinaliwanag niya na maganda lang ang naging ugnayan nila ni Lord Bashbaz sa isang bola, pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanya ng Lord ang pamamahala sa minahan. Ang kagalang-galang na si Dariel ay nagbaba ng kanyang espada, nagbigay ng masamang gupit sa commander, at sinabihan itong bumalik at magbitiw sa kanyang posisyon. Agad-agad pumayag ang commander at tumakbo, kasama ang mga sundalo na sumusunod sa kanya. Nagpapasalamat ang mga knocker kay Dariel dahil sa paglaya nila mula sa commander at ginawa siyang kanilang boss. Bumalik si Dariel sa nayon at nagulat sa alkalde na nabawi na niya ang kontrol sa minahan. Bilang kapalit, nagmamakaawa siya sa alkalde na tiyakin ang proteksyon para sa mga knockers, at sa gayon, ang minahan ng mithril ay bumalik sa kontrol ng tao sa unang pagkakataon sa loob ng dekada. Pinapayagan ang mga knockers na manatili doon bilang mga gabay dahil pamilyar sila sa buong layout ng minahan. Sa muling paglitaw ng pagmimina,
dumarami ang mga tao sa Locks Village, na nagbabalik dito sa dating estado nito bilang isang maingay at maunlad na bayan. Patuloy na nahaharap sa mga problema ang hukbo ng hari ng demonyo dahil sa matinding maling pamamahala sa ilalim ng pamumuno ni Beshbaza, at ang pagkawala ng supply ng mithril ang huling dagok sa kanilang pagbagsak. Ipinahila siya ng hari ng mga demonyo papunta sa silid-luklukan upang parusahan siya sa kanyang mga pagkakamali. Galit siya dahil hindi makatuwirang 4 na beses na itinaas ni Beshbaza ang lingguhang kota para sa mithril upang gumawa ng sandata na paulit-ulit na sinabi ng hari na huwag niyang gawin. Dahil dito, labis na napagod ang mga knockers at tumalikod sa mga demonyo, isang bagay na itinuturing ng hari na malaking pagkakamali. Iminumungkahi niya na ibalik si Dariel para pamahalaan ang mga gawain tulad ng dati. Pinupuri ang ama ni Beshbaza sa pagiging matalino nito na mapanatiling malapit ang mga magagandang sundalo tulad ni Dariel. Malaki ang epekto sa kanya ng pagkarinig sa pangalan niya, kaya naman nagwala siya sa labas ng korte. Sa pagiging abala ng buong nayon, sinubukan ni Malika na tanungin si Dariel kung nais siyang pakasalan, ngunit natigil sila ng isang labanan sa pagitan ni Gashida at Fetibatan, ang pinuno ng mga manlalakbay sa Campbelltown. Pagkatapos malaman na ang Locks Village ay mayroon lamang 2D na ranggong mga adventurer, tinutukso ni Fetibatan ang kanilang kakayahan sa pagsasabing ang insidente sa minahan ng mithril ay nagkataon lamang, sinasabi sa kanila na sila ang magmamay-ari ng lahat ng gawaing may kinalaman sa minahan. Sumagot si Dariel sa pamamagitan ng pagpapakita na ang pagpatay sa nagliliyab na halimaw sa kamatayan ay ang pakikipagsapalaran ng mga taga-Campbelltown, ngunit ito ay lubos na naasikaso niya at ni Gashida. Nawala nang sasabihin si Fetibatan at napilitang isuko ang kanyang pag-angkin sa minahan. Kinabukasan, nakipagkita si G. Bisfred, isang diplomat mula sa Central Guild, kay Dariel. Ipinadala siya upang makipag-ayos ng mga tuntunin sa mga knockers, ngunit pagod na silang makipag-usap kanino man maliban kay Dariel. Ipinaliwanag ni Dariel na nag-iingat sila dahil pinagsamantalahan sila ng Demon Army kaya hindi sila makapagtitiwala sa mga tagalabas. Iniis nila si Dariel bilang tagapagligtas nila mula sa kanilang mga demonyong maniniil, na nagpapahintulot sa kanila na magtiwala sa kanya. Hinihiling ni Bisfred kay Dariel na maging tagapamagitan sa pagitan ng mga knockers at ng guild sa panahon ng negosasyon, at tinatanggap ito ni Dariel. Sa sandaling dumating si Dariel sa minahan at hiniling sa mga knockers na pakinggan man lang ang sasabihin ni G. Bisfred, agad silang pumayag. Habang umaalis sa minahan, narinig ni Dariel ang isang anunsyo sa ngalan ng Demon King na nagpapatawad sa mga knockers sa kanilang pagtataksil at hinihimok silang bumalik at magtrabaho para sa mga demonyo. Nakilala ni Dariel ang boses at tumakbo para hanapin ito. Siguradong sigurado, ang tagapagbalita ay ang kanyang dating kaibigan mula sa hukbo, si Rizet. Bumuo si Rizet ng mataas na pader ng dumadaloy na tubig sa pagitan niya at ng adventurer, na humihiling sa adventurer na umatras. Sinabi ni Dariel sa kanya na kumalma at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mapagtanto na siya ito, niyakap ni Rizet ang kanyang matandang kaibigan at sinabi sa kanya kung gaano siya nag-alala para sa kanya. Sinabi ni Dariel kay Rizet ang totoo, na siya ay talagang tao. Bagaman nagulat, ipinangako ni Rizet na pananatilihin itong lihim. Sumasalamin si Rizet sa damdamin ng lahat ng ibahagi niya kung gaano kasama ang nangyayari sa demons. Mula ng pag-alita ng hari ng mga demonyo si Beshbaza, lalo pa siyang naging masama. Si Rizet ay ipinadala rito ng hari ng mga demonyo upang makipagkasundo sa mga knockers at malutas ang anumang hinaing. Mahalaga ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga demi-human tulad ng knockers para sa tagumpay ng mga demonyo. Sinusubukan niyang kumbansihin si Dariel na bumalik, sinasabing isa sa 4 na general, si Lady Doroy, ang nagtataguyod para sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, tinanggihan ni Dariel ang alok, sinasabing may bago na siyang buhay ngayon. Sinusubukan ni Rizet na gamitin ang kanyang mahika para pilitin si Dariel na sumama sa kanya, ngunit ginagamit ni Dariel ang kanyang bagong kasanayan sa aura para pigilan siya. May iba siyang plano. Dinala ni Dariel si Rizet kay G. Bisfred at ipinaliwanag ang kanyang ideya. Iminumungkahi niya na gamitin ng mga tao ang kanilang monopolyo sa mithril upang ibenta ang ilan nito sa mga demonyo sa presyong 4 na beses na mas mataas kaysa sa halaga sa merkado. Itinuturo ng dalawa kung paanong ang mithril ay isang mahalagang yaman para sa parehong tao at demonyo,
kaya tiyak na babalik ang mga demonyo para subukang muling makuha ang minahan. Ito ay magreresulta sa isa pang labanan at hindi mabilang na pagkamatay. Sa halip, ang mga tao ay maaaring magbigay ng maliit na bahagi ng mithril upang maiwasan ang gayong marahas na resulta. Tiniyak ni Rizet na desperado ang mga demonyo sa mithril at handang magbayad ng mataas na presyo. Si Fidebidan, na nakabantay, ay tumutol sa ideyang ito at inatake si Rizet gamit ang isang punyal na naharang ni Dariel. Inutusan ni G. Bisfred si Fidebidan na huminto, sinasabing siya ay tinanggap lamang para sa seguridad at pag-escort, at tinanggap ang ideya ni Dariel. Kinabukasan, inutusan ni G. Bisfred si Dariel na hanapin ang lumang mithril workshop at muling patakbuhin ito. Gayunpaman, pagdating niya roon, nauna na si Fidebidan kasama ang Campbelltown Blacksmiths. Ipinaliwanag ng alkalde na dating binabantayan ng Campbelltown ang minahan ng mithril, ngunit ngayon na nabawi na ni Dariel ang kontrol dito, mas determinado si Fidebidan tungkol sa pagawaan. Isang matandang lalaking nagngangalang Smith ang dumating sa nayon bilang isang dalubhasang mithril smith sa kahilingan ng Central Guild. Hinihiling niya kay Dariel na payagan siyang magtrabaho sa pagawaan ngunit nalaman niyang nasa ilalim ng kontrol ng Campbelltown ang pagawaan, at hindi siya pakikinggan ng mas mataas na ranggong adventurer. Sinabi ni Smith kay Dariel na dalhin na lang siya sa workshop at nangakong ipapakita ang kanyang walang mintis na kakayahang makipag-ayos. Pero nagmamakaawa lang siya sa mayabang na si Fidebidan na payagan siyang magtrabaho doon. Malaking bahagi ng panahon ay binabaliwala siya ni Fidebidan at pinapayagan lamang siyang magtrabaho sa isang sulok ng pagawaan. Pero labis na natutuwa si Smith na makatrabaho muli si Mithril. Nahihirapan ang ibang Smith sa pagpapanday ng metal, kaya ipinakita ni Smith ang tamang paraan ng paggawa nito sa pamamagitan ng paggawa ng malaking espada. Namangha si Dariel kung gaano kadaling nasipsip ng aura niya ang bagay na iyon at kung paano nito naputol ang isang higanteng puno nang walang anumang pagtutol. Humihingi ng paumanhin si Fidebidan dahil sa pagtingin niya ng mababa kay Smith kanina, at nagmamakaawa siyang magtrabaho sa pagawaan, ngunit tumanggi ito dahil sa unang pagiging bastos niya. Hinihiling din niya kay Dariel na ibalik sa kanya ang malapad na espada dahil hindi ito angkop sa kanya. Mamaya, ibinabahagi ni Smith na ang tunay niyang layunin ay gawin ang pinakadakilang sandata sa kanyang buhay para magamit ni Dariel kasama ang perpektong aura nito ng lahat ng apat na uri. Sa kanyang pananatili sa pagawaan, nagawa niyang bulsahan ang ilan sa mithril at nagtayo ang kanyang katulong ng maliit na espasyo sa bahay para sa pagtatrabaho. Nagdala siya ng ethanol furnace, isang uri ng mahiwagang kagamitan na makukuha sa itim na merkado. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit dahil nangangailangan ito ng mahiwagang pinagmulan. Tinawagan ni Dariel si Rizet para magbigay ng kinakailangang magic source, na pumayag lang gawin ito minsan dahil kahilingan ito ng kaibigan niyang si Dariel. Mamaya ng araw na iyon, sinabi ni Fidebidan kay Dariel na makipagtulungan sa Campbelltown at labanan ang sentral na guild, sinasabing sila lang ang kumukuha ng karamihan sa kita mula sa minahan. Nangangako siya na mas mabuting tretuhin ng Campbelltown ang Lux Village kung pumayag siyang bumuo ng alyansa. Tumanggi si Dariel, sinasabing hindi siya makikipagtulungan sa isang taong nakasakit sa napakaraming taong mahal niya. Galit na galit, itinapon ni Fidebidan ang kanyang guwantes sa lupa at pinapulot ito kay Dariel bago niya ito inimbitahan sa plaza ng nayon kinabukasan. Pagbalik niya sa bahay, nalaman ni Dariel na ganito pala kung paano hinahamon ng mga lalaki ang isa't isa sa duelo. Ipinaliwanag ng alkalde ang mga patakaran ng isang duelo. Magpapatuloy ang duelo hanggang sa sumuko ang isa sa mga kalahok o hindi na makalaban. Ang magiging resulta ng duelo ay malamang nagagamitin upang magpasya sa pagmamay-ari ng minahan. Kung may taong namatay sa isang duelo, hindi kakasuhan ang pumatay sa krimen. Kaya naman, ginagamit ng mga tao ang duelo bilang pagkakataon upang maisakatuparan ang personal na paghihiganti. Dahil nag-aalala sa buhay ni Dariel, pinayuhan siya ng lahat na umatras sa duelo, na nangangahulugang makokontrol ng Campbelltown ang minahan. Insistido si Dariel na sasali siya, at tinuruan siya ni Smith kung paano gamitin ang mithril weapon para sa duelo. Dumating ang susunod na umaga, at nagkita ang dalawang magkalaban sa plaza. Si Fidebidan ay may kalasag at talam na bahagyang gawa sa mithril. Binunot ni Dariel ang isang tila simple at maliit na purong kutsilyong mithril,
habang tinutukso siya ni Fidebidan tungkol sa kanyang sandata. Binato ni Dariel ang isang malaking bato na napansin lang ni Fidebidan nang sumabog ito malapit sa kanyang mukha. Tumakbo si Fidebidan para umatake, pero pinilit ni Dariel na manatili sa likod habang pinapalawig niya ang talam ng kanyang kutsilyo. Nahanapan ni Fidebidan ng pagkakataon at sinubukan niyang umatake gamit ang kanyang talam, ngunit epektibong hinaranggan ito ni Dariel gamit ang kutsilyo. Sinundan niya ito ng pagpalo sa kalasag ni Fidebidan, na nagdulot ng paghahati ng kalasag sa dalawa. Nagbibigay ng komentaryo si Smith sa background at ipinaliwanag na ang kutsilyong ginawa niya ay tinatawag na espada ni Hermes, at hindi ordinaryong sandata. Dinisenyo niya ito upang mabago ng aura ng may hawak ang hugis nito, at dahil perpekto ang aura ni Dariel, walang limitasyon sa mga anyong maaaring kunin ng espada. Pinutol ni Dariel ang espada ni Fidebidan sa maliliit na piraso, ngunit isa sa kanyang mga tagapaglakbay ang naghagis sa kanya ng mithril longsword. Binago ni Dariel ang kanyang espada sa isang letigo at winasak ang mahabang espada sa unang atake ni Fidebidan, na nagbigay daan sa kanyang mabilis na tagumpay. Nakuha na ni Fidebidan ang napakaraming duwende sa puntong ito at tapos na ang labanan. Nalika ay labis na natutuwa at niyakap si Dariel habang binabati siya. Mamaya, taos-pusong humingi ng paumanhin si G. Bestfried mula sa sentral na samahan kay Dariel para sa insidente, at sinabing parurusahan ang Campbelltown at ang samahan nito. Nagtatanong si Dariel kung siya ang makakapili ng parusa, humihiling na ipagawa sa guild ang pag-aayos sa pinsalang dulot ng duelo sa bahay. Sa pagkilala sa kanyang karangalan at talento, inanyayahan ni Bestfried si Dariel na sumali sa sentral na samahan, na narinig ni Malika. Sabi ni Dariel, kailangan niya ng kaunting oras para pag-isipan ito. Nang gabing iyon, habang nagre-relax si Dariel sa sauna, pumasok si Malika at humiling na makipag-usap sa kanya. Sabi niya dahil pupunta siya sa sentral na guild, gusto niyang mas marami pang oras kasama siya bago siya umalis. Hinihikayat niya itong maging mahusay, sinasabing alam niyang darating ang araw na ito dahil napakatalentado nito. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nito para gawing mas magandang lugar ang Locks Village, at sinabing hindi pa siya naging mas masaya kaysa noong nasa tabi nito. Tinitingnan ni Dariel ang ngiti ni Malika, at iniisip na palagi niyang inuuna ang kaligayahan ng iba kaysa sa sarili niya. Sinabi niya sa kanya na nagpasya na siyang hindi tanggapin ang alok ng sentral na samahan, sa pag-angkin na mahal niya ang nayon. Napakagaan ng pakiramdam ni Malika nang marinig ito kaya nagsimula siyang umiyak. Hinawakan ni Dariel ang mukha niya para panasan ang luha at hinalikan siya, napagtanto na isa pa ang dahilan niya para hindi umalis sa Locks Village. Sa palasyo ng hari ng mga demonyo, binisita ni Bashbaza ang kanyang ama, si Gran Baza, habang nagpa-practice muli ito sa paggamit ng mahika bilang isang uri ng rehabilitasyon. Sinasabi niya na makakatulong ang kaunting ehersisyo para mabilis siyang gumaling. Umupo sila para kumain ng hapunan, at tinanong ni Gran Baza si Bashbaza kung naaalala niya ang sinabi nito sa kanya nang magretiro siya sa posisyon niya bilang isa sa 4 na general. Naalala ni Bashbaza na sinabi niya sa kanya na si Dariel ang pinakamalaking swerte sa buhay niya, at ang pagpasa sa kanya sa Bashbaza ay isang paraan para ipasa sa kanya ang magandang kapalaran at ipagdiwang ang bago niyang posisyon. Tinanong siya ni Gran Baza kung kumusta si Dariel, at dali-daling sinigurado ni Bashbaza sa kanya na maayos naman siyang naglilingkod sa mga general. Sa pagkaalam niyang nagsisinungaling ang kanyang anak, sinuntok niya ito sa pader. Hinihiling niya kay Bashbaza na ibalik si Dariel, ngunit tumanggi si Bashbaza, sinasabing nais niyang patunayan ang kanyang halaga sa sarili niyang paraan. Kinabukasan, lumabas sina Dariel at Malika mula sa iisang silid tulugan, at naramdaman ni Dariel na malamang ay alam na ng kanyang mga magulang ang nangyari sa kanila kagabi. Nasa gilid siya sa buong umaga, at pagkatapos ay inanyayahan siya ni Anvil sa opisina nito para mag-usap. Sabi niya, tumatanda na sila ng kanyang asawa, at oras na para ang nakababatang henerasyon ang humawak ng responsibilidad. Naniniwala siya na malaki ang naitulong ni Dariel sa pag-unlad ng nayon, at inaalok niya ang titulo ng alkalde. Tinanggap ni Dariel at humiling siya ng pahintulot mula sa kanya upang pakasalan si Malika. Kapag pinagbigyan, hihilingin niya ang kamay ni Malika sa pagpapakasal, at malugod siyang tatanggap. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Dariel.
Isang taon ang lumipas, at sina Dariel at Malika ay masayang kasal na may isang sanggol na lalaki apo, na pinangalanan ayon sa ama figure ni Dariel, si Granbaza. Binuksan niya ang kanyang nakaraan sa mga demonyo kay Malika at sa kanyang pamilya, at tinanggap nila siya anuman ang mangyari. Siya ay isang matagumpay na alkalde na sa ilalim niya ay umunlad ang negosyo sa pagpoproseso ng mithril sa nayon habang ito ay lumalaki ng lumalaki. Namatay si Smith dahil sa katandaan ngunit ginugol niya ang kanyang huling mga araw sa pagawaan, sinundan ang kanyang hilig sa pagpanday ng mithril, at nagbigay inspirasyon sa lahat sa kanyang mga kasanayan. Isang araw, ipinaalam ni Gashida kay Dariel na darating ang bayani sa nayon. Ang bayani ay ang titulong iginagawad sa pinakamalakas na manlalakbay sa sentral na samahan na nakatuon sa pagtalo sa hari ng demonyo. Naaalala ni Dariel na ang bayani ay isang nakakatakot, matandang lalaking may balbas na walang awa na papatay sa mga demonyo, natatakot na makilala bilang katulong ng hukbo ng mga demonyo. Naghahanda si Dariel na salubungin ang bayani na nakatakip ang mukha. Gayunpaman, nagulat siya nang makita niyang ang bayani ay isang batang magandang babae na nagngangalang Lady. Kamakailan lang niya nakuha ang titulong iyon matapos magretiro ang matandang bayani, at dumating siya sa nayon upang kumuha ng perpektong sandatang mithril para labanan ang hari ng mga demonyo. Kasama niya ang dalawang miyembro ng kanyang grupo, isang babaeng dalubhasa sa paggamit ng kalasag, at isang gumagamit ng sibat. Ang ginang at ang kanyang grupo ay tumanggap ng tirahan sa bahay ng alkalde, at sa umaga pagkatapos ng kanilang pagdating, binati ni Dariel si Spearman at Shield Girl, tinanong kung hindi pa gising ang ginang. Kumatok sila sa pinto niya, at binuksan ni ginang ang pinto, kalahating tulog pa rin. Nang paalalahanan siya ng kanyang mga kasamahan na bahay ito ng alkalde, bigla niyang isinara ang pinto sa kanilang mukha at naghanda sa loob ng 5 segundo. Sa agahan, sinabi niya na may dalawang layunin siya sa pagpunta sa nayon. Ang una ay makakuha ng mga sandatang mithril, at gusto niyang makita agad ang mga ito. Ipinasyal siya ni Dariel sa mithril workshop, sinasabing ito lang ang nag-iisang ganito sa buong mundo. Ibinahagi ni Smith ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga Smith na nagtatrabaho doon bago siya namatay, at ngayon ay sinusunod nila ang kanyang mga pamamaraan. Ipinakita ni Dariel ang isang mithril sword sa grupo ng bayani, dahil hindi pa nila ito nakikita noon, at sinabi sa kanila na ipasa ang kanilang aura dito. Unang tinanggap ng Shield Girl ang kanyang alok, at ang pagbuhos ng aura sa espada ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas mabuti kaysa sa kailanman naramdaman ng kanyang kasintahan. Naiinip na ang ginang at sinabihan si Dariel na bilisan at sabihin sa kanila ang tungkol sa maayos na mga armas. Tinawagan ni Dariel si Sakai, ang apprentice ni Smith, na kasalukuyang pinakamahusay na panday ng mithril. Nagkamali si Sakai na si Spearman ang bayani at nagsimulang makipag-flirt sa kanya, ngunit nang malaman niyang ang katabi niyang babae ang bayani, nagsimula siyang hawakan ang mga kamay nito. Nahiya si ginang pero sinigurado ni Dariel sa kanya na malalaman ni Sakai ang uri ng aura na kanyang kinokontrol sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kamay ng isang tao. Namangha siya ng tama niyang mahulaan na may slash-type aura siya, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang ikalawang layunin. Naghahanap siya ng ika-4 na miyembro para sa kanyang partido, isang layunin na sinisikap niyang makamit sa pamamagitan ng paglalakbay sa maraming rehiyon. Habang sinasabi niya ito kay Dariel, pumasok si Gashida sa pandayan, at sinabi niya kay Lady na ipaubaya na lang ito sa kanya. Ang nayon ay nagdaos ng isang paligsahan upang piliin ang ika-4 na miyembro ng grupo ng bayani, kung saan maraming nagpalista upang lumahok. Ang paraan ng pagpili ay isang head-to-head na labanan sa pagitan ng 3 miyembro ng partido at lahat ng kalahok. Ang mga kasama ng bayani ay gumagamit ng mga kagamitan sa kusina bilang kanilang mga sandata bilang hadlang, ngunit lahat ng kalahok ay natalo pa rin. Biglang may humajabis na palaso sa mukha ni Lady. Si Gashida ang bumaril mula sa malayo, at patuloy siyang nagpaputok sa kanya. Sumugod ang babae sa direksyon ng mga pana, pakiramdam na malakas ang kapangyarihan ng umaatake ngunit mababa ang katumpakan. Ginamit ni Gashida ang kanyang aura para itaas ang mga pana mula sa lupa at muling umatake sa kanya, ngunit pinutol niya ang mga ito. Naghanda si Gashida para sa isa pang laban, ngunit inilunsad ni Lady ang isang atake na sana'y ikinamatay niya. Kinilala ni Dariel ang kanyang atake at napilitang makialam upang iligtas ang buhay ni Gashida,
at naghagis siya ng mansanas upang guluhin ang atake ni Lady. Dumating si Gashida na umiiyak at humingi ng paumanhin kay Dariel dahil sa pagkadismaya sa nayon, ngunit pinuri siya ni Dariel sa kanyang pagsisikap bilang pinakamalakas na adventurer sa nayon. Sa loob ng isang taon, umangat si Gashida mula sa ranggong D hanggang sa ranggong B. Ayaw maniwala ng babae na iba kay Dariel ang pinakamalakas sa nayon, at hiniling niya sa kanya na makipaglaban silang dalawa. Tumanggi siya, sinasabing nagretiro na siya bilang isang adventurer, ngunit inatake pa rin siya ni Lady upang subukan siya. Hinaranggan ni Dariel ang kanyang atake at pagkatapos ay nalampasan niya ito gamit ang kanyang sand at ang nagbabago ng anyo. Pantay ang lakas nila, at binibigay ni Lady ang lahat ng makakaya niya at hinahakbang ang isang bundok para matamaan si Dariel. Kinikilala ng ginang ang lakas niya, at para pilitin siyang ipakita ito, itinapon niya ang kahoy na espada at hinugot ang tunay niyang espada habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, ang Skyrend. Maraming beses nang nakita ni Dariel ang pag-ataking ito mula sa dating bayani at matagumpay niyang nakontra ito. Nagkakansela ang kanilang mga atake, ngunit nagulat si Lady nang makita niyang ginagamit niya ang parehong galaw ng dating bayani. Masigasig niyang inaalok sa kanya ang huling posisyon sa kanyang partido, at humihiling din ang mga miyembro ng kanyang partido na sumali si Dariel sa kanila, ngunit magalang siyang tumanggi at bumalik sa bahay. Sa gabi, binisita siya ni Lady at ng kanyang grupo habang pinapakain niya ang kanyang anak at muling hiniling na sumali sa kanila. Insist si Dariel na nakatuon siya sa pagiging kasama ng kanyang pamilya at sa pagmamasid sa paglaki ng kanyang anak. Tinatanong siya ng babae kung may iba pa siyang dahilan para hindi sumama sa kanila, at sumagot siya na lahat sa nayon ay umaasa sa kanya, at hindi niya sila maaaring iwan, kahit pa para sumama sa grupo ng bayani. Naiinis si Lady at sinabi kay Dariel na sinasayang niya ang kanyang potensyal sa pananatili sa nayon, at ipinahayag niya na hindi siya titigil sa pagtatangkang kunin siya. Sa kanyang isipan, hindi rin niya nais na labanan ang mga demonyo na dating kanyang pamilya, tulad ni Rizet, Granbaza, at Lady Doroy, na isa sa kanyang malalapit na kaibigan kahit na siya ang kanyang nakatataas. Laging sinasabi ni Doroy kay Dariel na ang mga ngiti ng mga bata ang pinaglalabanan nila para protektahan, at kaya hindi niya kailanman kayang tumalikod sa hukbo ng Demon King. Hindi makapaniwala si Lady na may mas mahalaga pa sa pagtalo sa Demon King at nagpasya siyang sundan si Dariel para malaman siya. Sa buong sumunod na araw, pinanood niya itong tumulong sa mga taga-nayon sa kanilang mga gawain at sa mga nangangailangan. Unang bumisita si Dariel sa Pandayan, kung saan nagbigay siya ng counseling session kay Sakai, na gumuho ang kalusugang pangkaisipan dahil sa stress ng paggawa ng dekalidad na sandata para sa kanyang mga customer. Pagkatapos nito, pumunta siya sa Guildhall kung saan nililinas ng kanyang biyenan ang sahig, ngunit nasaktan ang likod nito habang ginagawa ito, kaya kinuha ni Dariel ang hindi natapos na trabaho nito. Ginagawa niya ang lahat ng uri ng bagay, mula sa pag-aayos ng bakod ng mga tao hanggang sa pag-aalaga sa mga ligaw na pusa, at naiintindihan ni Lady na talagang naniniwala si Dariel na ang pinakamataas niyang layunin ay ang alagaan ang kanyang mga tao. Nang gabing iyon, nais niyang pag-usapan ang isang bagay sa kanya ng pribado at inanyayahan siya sa talon. Tinanong niya siya kung saan niya natutunan ang Skyrim technique. Sinasabi niya na natutunan niya ito sa pamamagitan ng pagkopya sa estilo niya, ngunit itinuturo niya kung paano ito naiiba sa kanya at mas katulad sa naunang bayani, si Alancel. Napino ang kanyang pamamaraan kaya tinawag itong Emperor Skyrend, at hindi kailanman nalaman ni Dariel na napakahalaga nito dahil madalas gamitin ni Alancel ang atakeng iyon sa sandaling magsimula ang laban. Nang sabihin ni Dariel na wala siyang ideya tungkol dito, nagalit si Lady at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Muli siyang nagsabi sa kanya na sumama sa kanya, sinasabing tungkulin ng mga may kakayahang aura na tumayo at lumaban-laban sa hari ng mga demonyo. Nagtatalo sila kung sino ang unang nagsimula ng pag-atake laban sa isa't isa, kung saan sinasabi ni Dariel na isang bayaning tao ang unang nagtangkang pumatay sa hari ng mga demonyo, at ang mga demonyo ay lumaban lamang para sa pagtatanggol. Tinanggihan ito ng ginang na itinuturo na isa sa mga general ng demonyo, si Bisaiten, ang walang kabuluhang pumatay sa asawa at anak ni Alancel, na naging sanhi upang siya ay maging walang awang halimaw at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya kailanman natagpuan ang bangkay ng kanyang anak.
Sumagot si Dariel na minsan na siyang nakipaglaban sa mga sundalong demonyo sa minahan ng Mithril, at tumanggi silang pumatay ng mga hindi nakikipaglaban. Nangangatwiran siya na lahat mula sa magkabilang panig ay lumalaban para sa kanilang mga mahal sa buhay, at walang isa sa kanila ang masamang panig. Naantig ang ginang sa kanyang matibay na prinsipyo at lakas kaya sumuko na siya sa pag-recruit sa kanya. Sinasabi niya na ang mas kailangan niya kaysa sa mga sandatang Mithril at ika-4 na miyembro ng grupo ay isang pusong kasing lakas at kabait ng sa kanya. Hinihiling niya na siya ang maging guro nito upang lalo pang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Tinanggap ni Dariel na itinuturing itong pagkakataon upang hikayatin ang bayani na itigil ang matagal ng digmaan. Isang araw, binisita ni Rizet si Dariel para maging tagapagbantay kay Lola habang wala si Malika sa isang lakad. Naglalaro siya kasama si Gran, at nagulat si Dariel na ang kanyang kaibigang demonyo ay napakagiliw sa mga bata. Tinanong siya ni Rizet tungkol sa grupo ng bayani, at sinabi sa kanya ni Dariel na magkakampo sila sa nayon ng Locks ng ilang panahon. At walang agarang banta ng digmaan. Sa pagbanggit dyan, ipinapaalam ni Rizet sa kanyang kaibigan ang kanyang kamakailang promosyon sa posisyon ng espesyal na sugo, na may kapantay na awtoridad sa 4 na dakilang general. Salamat sa tulong ni Dariel sa pagkuha ng supply ng Mithril para sa mga demonyo, nakuha ni Rizet ang posisyong ito na ginawa para lamang sa kanya. Nagtataka si Dariel kung bakit nilikha ang bagong posisyon, at ipinaliwanag ni Rizet na naging hindi epektibo ang mga bagay mula nang tanggalin siya, at lahat ay kailangang magtrabaho ng higit. Ang kanilang walang kabuluhang pag-uusap ay naputol ng isa sa mga general ng demonyo, si Lady Zib, na biglang nagpakita mula sa wala, at nagpahayag ng pagkabigla sa pagkakita sa espesyal na sugo na nakikipagtulungan sa isang itinapon. Parehong takot na takot sina Rizet at Dariel na makita siya, at alam nilang hindi magiging maganda ang kahihinatnan nito. Unang pinarusahan ni Zib si Rizet dahil sa pagtatago ng impormasyon tungkol kay Dariel mula sa mga general sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang upuang tao. Nasisiyahan siyang nakaupo sa likod niya, pero mas gusto sana niya na ang mukha niya ang maging upuan nito. Sa sandaling iyon, bumalik si Malika sa bahay mula sa kanyang mga lakad, at wala siyang problema sa bagong bisita at sa kakaibang mga fetish nito. Gayunpaman, nang simulan ni Zib na insultuhan si Dariel sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangit na tanga, nagalit si Malika. Pinaputok niya ang tapon mula sa bote ng alak na parang bala, na halos hindi tumama sa mukha ni Zib, at nanginginig siya sa takot na parang lumang Nokia phone na naka-vibrate mode. Si Zib ay kumikilos na parang magalang na bisita at sinabi kay Dariel na hindi siya narito para hanapin siya kundi para imbestigahan si Rizet, at ang kanyang lihim na koneksyon na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng Mithril. Humihingi ng paumanhin si Rizet kay Dariel dahil pinapasok niya ito, pero alam niyang walang paraan para mapansin niya si Zib na sumusunod sa kanya dahil dalubhasa ito sa mahika ng hangin at kayang itago ng buo ang kanyang presensya. Natuwa siya at sinabing tataas ang kanyang kapangyarihan at karisma sa pamamagitan ng mga kagamitang pangmahika na gawa sa Mithril, at dahil doon, inutusan niya si Dariel na ibigay sa kanya ang lahat ng Mithril na mayroon siya. Magalang niyang tinanggihan ang utos nito, sinasabing mayroon ng ugnayan sa kalakalan sa pagitan ng mga tao at demonyo, at hindi niya balak na guluhin ito. Sinubukan ni Zib na takutin siya, pero hindi siya makapagsalita kahit isang salita sa harap ng nakamamatay na tingin ni Malika, at iminungkahi ni Dariel na lumabas sila para malaya siyang makapanakot sa kanya. Doon, biglang inatake ni Zib si Dariel ng walang babala, at bahagya lang niyang naiwasan ang kanyang bala ng hangin. Sinasabi niya na hindi makakarating sa kanya ang kanyang mga salita, at karahasan lamang ang tanging paraan para ipakita sa kanya ang kanyang kalagayan. Bukod pa riyan, gusto niyang maghiganti kay Dariel dahil sa pagpapadala nito sa kanyang kakilakilabot na asawa para bantaan siya. Hiniling ni Dariel na pag-usapan nila ito, ngunit tumanggi si Zib at lumipad sa kalangitan, kaya napilitan din siyang bunutin ang kanyang sandata. Pinagtatawanan siya ni Zib dahil gumagamit siya ng sandata kahit demonyo siya, dahil hindi niya alam na tao siya. Tumalon siya patungo sa kanya bago pa siya makatira at nagkunwaring sinlaslasan siya. Gumagamit si Zib ng harang sa hangin, ngunit ang pag-atake ni Dariel ay isang panlilinlang lamang, at itinutok niya ang kanyang talon sa kanya upang tapusin agad ang labanan.
Sinusubukan ni Zeb na takasan ang kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabing hindi pa siya handa at humihiling ng rematch, at lalo pa siyang lumilipad ng mas mataas. Walang paraan na matatalo niya si Dariel, at matapos matalo ng ilang beses, nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya. Lumilipad siya muli at ipinapahayag na wawasakin niya ang buong nayon at pagkatapos ay makokontrol ang lahat ng Mithril. Inilunsad ni Zeb ang isang malakas na Geostorm, ngunit sinagot ito ni Dariel gamit ang kanyang Emperor Skyrend, at ang Geostorm ay nasipsip ng kanyang malakas na aura. Nanghihilakbot si Zeb ng matalo kahit na ginamit na niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell, at bumagsak siya, hindi makayanan ang kanyang pagkatalo. Tumalon si Dariel at nasalo siya, at nailigtas sila ni Rizet mula sa pagbagsak sa lupa gamit ang kanyang kapangyarihan sa tubig. Nang magwala si Zeb at umiyak, wala nang pagpipilian si Dariel kundi aliwin siya sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya ng ilang mithril kapalit ng pangakong itatago niya ang lihim niya at ng nayong ito. Gusto rin ni Zeb ng sandatang mithril tulad ng kanyang espada ni Hermes, at dinala siya ni Dariel sa pandayan at hiniling kay Sekai na gumawa ng sandata para sa kanya na kayang gumamit ng mahika. Gayunpaman, natanto niya na malapit nang bumalik ang grupo ng bayani mula sa pagbisita nila sa kalapit na bayan, at magiging mahirap kung makasalubong nila ang isa sa 4 na general ng demonyo. Tumakbo si Dariel patungo sa tarangkahan ng nayon upang maantala sila para hindi nila makasalubong si Zeb, ngunit bago iyon, hiniling niya kay Sekai na gamitin ang buong oras nito hanggat maaari. Binati ni Dariel si Lady at ang kanyang grupo sa tarangkahan ng nayon at binigyan niya ito ng kanyang pinakakaakit-akit na ngiti upang maabala ito sa lahat ng iba pa. Pinapadalhan niya ng mga miyembro ng partido nito ng mga pakikipagsapalaran at inuutusan si Lady na iwagayway ang kanyang espada ng 1,000,000 beses, umaasang mapapanatili silang abala sa loob ng mahabang panahon. Samantala, pinanatili ni Sekai na abala si Zeb at marami pang ang ibinenta sa madaling maniwala na demonyo. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Dariel, nagkita ang 2 batang babae sa Sana, at nakilala ni Lady si Zeb bilang isa sa mga general ng demonyo. Buti na lang, malapit lang si Dariel, at pinutol niya ang kanilang pagtatalo bago pa sila maging marahas. Gayunpaman, sinampal siya dahil sa hindi naaangkop na paghawak sa kanila, at pakiramdam niya ay humaharap siya sa isang hurado kapag silang lahat ay nakaupo para sa hapunan. Nagsimulang mag-away muli sina Zeb at Lady, at napagtanto ni Dariel na hindi na niya mate at tago ang kanyang nakaraan. Inimpo niya sa kanila na siya ay isang tao na pinalaki ng mga demonyo, at nahihirapan ang mga babae na maniwala. Naiintindihan ng ginang ang kanyang sitwasyon ngunit gusto pa rin niyang paalisin si Zeb dahil walang lugar ang isang demonyo sa isang nayon ng tao. Sa kabilang banda, tumatanggi si Zeb na kilalanin ang batang babae bilang bayani. Malika ay naghagis ng isang kaldero ng nilagang sa mesa upang takutin sila para hindi nila guluhin ang kapayapaan ng kanyang bahay, at sinabi sa kanila na maglaban-laban upang magkaroon ng mutual na pagkaunawaan. Walang problema ang mga babae dito, at nagboluntaryo si Dariel na maging referee dahil gusto niyang mangako sila na hindi nila susubukang patayin ang kanilang kalaban. Tumanggi siyang pumanig sa duelo at sinabing ayaw niyang may mamatay. Mabilis tanggapin ni Lady ang suhestyon niya, pero tumanggi si Zeb na mangako ng anuman. Sinabi ni Dariel sa kanya na magpaalam na lang kay Mithril kung ganun, at tumanggi si Malika na bigyan siya ng pagkain hanggang sa pumayag siya. Parehong pumayag ang mga babae na lumaban ayon sa mga patakaran ni Dariel sa umaga, ngunit nagsimula na agad ang mga laro sa isip. Natapos na sila sa kanilang pagkain at pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa pandayan upang ipagawa kay Sekai ang mga sandatang mithril para sa kanila sa gabi. Nang makarating si Dariel sa itinalagang lugar para sa duelo sa umaga, nakita niya na pagod si Sekai na tanging pagdaing at pagreklamo na lang ang kaya niyang gawin. Habang inililigtas siya ni Dariel mula sa 2 batang gutom sa labanan, pinahiya niya ang mga ito dahil pinagtrabaho siya tulad ng mga bata sa mga Chinese sweatshop. Nagsimula ang duelo sa paglabas ni Zeb at Lady ng kanilang buong lakas gamit ang mithril gear na ginawa ni Sekai para sa kanila. Binabalot ng aura ang sarili ni Lady, at nagpapakita si Zeb ng mga pakpak gamit ang kanyang mahikang hangin at pumwesto sa kalangitan. Binabaril niya si Lady ng mga atake ng hangin pero sinasagot niya ito gamit ang Skyrend.
Pagkatapos ay lumipat ang mga babae sa malapitang labanan, at hinarang ni Zib ang atake ni Lady gamit ang kanyang mahiwagang pakpak. Patuloy silang nag-aaway, at dumating si Malika na may dalang popcorn at merienda para ma-enjoy ang palabas. Nagulat siya nang makitang pantay ang lakas ni Zib at ni Lady, at walang sinuman ang nakakalamang sa isa. Parehong nakapagbigay ng magagandang suntok sa kanilang kalaban, at sa wakas, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya gamit ang kanilang pinakamalakas na atake. Ang banggaan ay lumilikha ng malakas na hangin, at ang babaeng may kalasag mula sa grupo ng mga bayani at si Dariel ay nagtayo ng mga harang upang protektahan ang kanilang sarili. Ang malakas na ingay ay gumising sa kanyang anak, si Gran, na naaakit sa mga banga ng dalawang nag-aaway na batang babae. Tumalon siya patungo sa kanila habang magkaharap pa rin sila, ngunit sa sandaling iyon, isang malaking bato na natanggal dahil sa kanilang naunang pag-atake ang nagsimulang bumagsak patungo sa kanya. Pinoprotektahan ni Dariel si Gran, at nagmamadali rin sina Lady at Zib upang iligtas sila mula sa malaking bato. Pinapalipad ni Zib ang malaking bato gamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin, at nakita ni Lady na kahit ang mga demonyo ay maaaring maging mabuti at mapagkawang gawa. Sa swerte, walang nasaktan, at hindi mapigil ang tumawa si Lolo dahil sobrang saya niya. Akala niya naglalaro sina Zib at Lady at gusto niyang sumali sa kanila. Nagtawanan sila ng malakas tungkol sa nangyari, sa wakas ay nagkaunawaan, at nagpasya na tumigil sa pag-aaway. Ang dalawang dating magkaaway ay nagkasundo bilang magkaibigan, at iniisip ni Dariel na walang mas magandang paraan para matapos ang laban kaysa sa ganito. Siya ay isang exception, ngunit ang pagiging magkaibigan ni na Lady at Zib ay nagpatunay na ang mga tao at demonyo ay maaaring mamuhay ng magkakasundo, at ang kanyang pangarap ni Martin Luther King Jr. na isang lipunan kung saan lahat ay namumuhay ng mapayapa ay maaaring matupad. Mamaya ng araw na iyon, pumunta sa bahay ni Dariel ang sundalong may sibat mula sa grupo ni Lady, sabik na ipakilala siya sa isang sikat na tao na nakita niya sa kagubatan habang tinatapos ang kanyang pakikipagsapalaran. Nang makita ang dating bayaning si Alan Sel, nagulat at natigilan si Dariel, at ngayon natatakot siya na mapapahamak ang balanse sa pagitan ng mga tao at demonyo dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga demonyo. Hindi alam iyon, casual na naglakad si Zib patungo sa pinto at pinagtawanan si Alan Sel. Natatakot si Dariel na kung malalaman ng dating bayani na demonyo si Zib, tiyak na mamamatay siya, kaya hinayla niya ito sa gilid at sinabing ang matandang lalaki sa kanilang pintuan ay si Alan Sel, ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan. Sinabi ni Dariel sa kanya na nakaligtas si Alan Sel sa pinakamalakas na atake ni Grand Boss, at kilala siya bilang isang walang pakundangang makina ng pagpatay na wala nang natitirang emosyon. Sa sandaling iyon, may ilang batang dumating para humingi ng autograph sa dating bayani, at habang nag-aalala si Dariel na baka may masamang mangyari, si Alan Sel naman ay kumikilos na parang cool na lolo. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang mga bata, at ang matandang bayani ay nakipaglaro at tumawa sa kanila, na ikinagulat ni Dariel. Pagkatapos mapatunayan ng mga bata na hindi mapanganib si Alan Sel, mahabang pila ng kanyang mga tagahanga ang nagtipon sa labas ng bahay para makipagkita at makapagkamayan sa kanilang bayani. Pagkaraan ng ilang sandali, inanyayahan siya ni Dariel sa loob at inalok ng tsaa at merienda. Ipinakilala niya si Zib bilang kakilala niya, pero si Alan Sel ay ganoon pa rin ang kilos tulad kanina at sabik na nakipagkamay sa kanya. Nalilito si Zib sa kanyang mga ginagawa, at napagpasyahan niya na isa lamang itong mabait na matandang lalaki. Pero sa tingin ni Dariel, nagkakamali lang siya dahil akala niya tao si Dariel. Sinabi niya sa dalaga na umalis sa nayon sa lalong madaling panahon at binalaan siya na huwag gumamit ng mahika dahil may kakayahan ang matandang bayani na maramdaman kahit ang pinakamaliit na halaga ng mahika. Hindi pinansin ni Zib ang kanyang mga salita ng karunungan dahil mas interesado siya sa pagkain ng donut kaysa sa pagtakas sa dating bayani. Hindi nagtagal, nagpakilala si Dariel bilang alkalde ng Locks Village at tinanong ang dahilan kung bakit dumating ang dating bayani sa kanilang simpleng establishmento. Sinabi ni Alan Sel kay Dariel na narinig niya na narito ang kanyang kahalili, si Lady, kaya nagpasya siyang tingnan ang pag-unlad nito. Humihingi ng paumanhin ang ginang sa kanyang amo dahil mas matagal ang kanyang paglalakbay upang talunin ang hari ng demonyo, ngunit sinabi ni Alan Sel na siya ang may buong kasalanan.
Sabi niya nagmadali siya nang ipinadala niya ito kanina para patayin ang hari ng mga demonyo, ngayong gumaling na siya sa mga sugat niya. Gusto niyang sanayin ulit siya, at natutuwa si Lady nang marinig yon. Sa tingin din ni Dariel, magandang timing ito dahil makakatakas si Zeb habang abala si Alancel sa pagsasanay sa kanyang estudyante. Gusto niyang ipakita sa kanya ang mga lugar ng pagsasanay, ngunit pinigilan siya ng dating bayani dahil matagal na siyang nakakaramdam ng kakaibang presensya malapit sa kanila. Nagsimulang magpawis si Dariel habang iniisip kung nabunyag na ang sekreto ni Zeb, pero tinuro ni Alancel si Gashida na nakatayo at kumakaway sa labas ng bintana. Nakahinga ng maluwag si Dariel at pagkatapos ay dinala ang lahat sa training ground, kung saan patuloy siyang tinitingnan ni Gashida na parang fanboy, at kailangan pa siyang paalalahanan na bigyang pansin ang dalawang bayaning naglalaban. Sinabi ni Alancel kay Lady na tuturuan niya ito sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay sa labanan at inutusan itong atakehin siya kailanman niya gusto habang nagbibigay siya ng lagda sa mga taga-nayon. Pinapalakas ng babae ang kanyang mga kakayahan gamit ang aura at sumugod upang saksakin si Alancel, ngunit nailagan nito ang kanyang atake kahit hindi siya tinitingnan. Patuloy siyang umiiwas sa matatalim na atake nito habang nagbibigay ng lagda, at pagkatapos ay biglang hinawakan ang kahoy na espada nito at ibinagsak sa sahig sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kanyang momentum. Sa tingin ni Dariel, pinaglalaroan lang ng matandang lalaki si Lady, pero pinuri siya ni Alancel, sinasabing mas lumakas siya kaysa dati. Tinanong niya ito kung sino ang tumutulong sa kanya sa pagsasanay, at si Lady ay nagbigay ng kredito para sa pagbuti niya kay Dariel, na sa tingin niya ay ang pangalawang pinakamalakas na tao pagkatapos ni Alancel. Hindi gusto ni Dariel ang direksyon ng mga bagay-bagay, at pagkatapos ay inilabas ni Alancel ang kanyang natitiklop na tungkod mula sa kanyang bulsa at hiniling na makipaglaban siya sa kanya. Tumanggi siya, sinasabing nagretiro na siya bilang isang adventurer, at sumasang-ayon din ang mga taga-nayon na hindi kayang tapatan ng kanilang alkalde ang dating bayani. Si Gesha Eita lang ang nagpapalakas ng loob niya, at nang makita siyang nagsisikap ng husto para sa kanya, nagpa siya si Dariel na subukan din. Pumasok siya sa arena at hinarap si Alancel, ngunit sa sandaling inilabas niya ang kanyang malakas na aura at layuning pumatay, naramdaman ni Dariel na nasa malaking panganib siya. Pinatagal niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing kumain muna sila bago lumaban, at naloko naman ang dating bayani. Naghahanda sila ng picnic sa labas at nag-e-enjoy sa masarap na sinangag na hipon, at gusto ni Alancel makilala ang hipong nagluto ng sinangag. Naging emosyonal siya habang naaalala ang huling beses na nagkaroon siya ng lutong bahay na tanghalian. Naalala ni Dariel ang sinabi sa kanya ni Lady tungkol sa mga demonyong pumatay sa asawa at anak ni Alancel, at naiintindihan niya ang matandang lalaki dahil pamilyado rin siya. Pinapanood sila ni Zeb mula sa malayo, at sa tingin niya ay walang dapat ikatakot kay Alancel. Natapos na niya ang kanyang merienda at nagsimulang maglakad patungo sa teritoryo ng mga demonyo nang biglang hamangin ng malakas at tinangay ang isang piraso ng nakasampay na damit. Ang makakalimutang si Zeb ay gumagamit ng mahika para lumipad at nahuhuli ito, umaasang makakuha ng dagdag na merienda sa paggawa nito. Gayunpaman, ang natatanggap niya lang ay ang atensyon ni Alancel, na nakaramdam ng kanyang mahika at bumangon. Pumasok siya sa beast mode at naging walang awang mamamatay tao na kilala ni Dariel. Inilunsad niya ang kanyang tungkod patungo sa bahay ni Dariel, at tinamaan ito ang damit ni Zeb at nakulong siya. Habang nakabitin siya ng patiwarik, lumapit sa kanya si Alancel at sinubukang patayin siya dahil isa siyang demonyo, ngunit nakialam si Dariel at hinaranggan ang kanyang atake. Sinabi ng bayani sa kanya na umalis sa daan at hayaan siyang patayin ang demonyo, at kahit nakita ni Dariel ang anino ng kamatayan sa dating bayani, tumanggi siyang hayaan ang sinuman na mamatay sa kanyang nayon. Nakita na niya noon si Alancel na kumikilos, pero sa panahong iyon, laging nasa likod siya ni Granvaza, at sa pagkakataong ito, kailangan niyang mag-isa. Hinihiling ni Dariel kay Alancel na makinig sa kanya, ngunit nabasag niya ang isang piraso ng bakod at nagsimulang lumakad patungo sa kanya. Sinlas niya si Dariel pero nilundagan niya ito para atakehin si Zeb. Inatake siya ni Dariel sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kanyang sandata, ngunit hinaranggan ito ni Alancel at sumalakay pabalik gamit ang Skyrend. Bahagyang lang nakaiwas si Dariel sa kanyang atake at napalipad palabas. Napagtanto niya na hindi niya kayang talunin si Alancel,
kaya hinayla niya si Zib palapit sa kanya para mapanatiling ligtas ito. Ibinato ng matandang bayani ang piraso ng kahoy sa kanya, at hinaranggan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng isang konkretong slab gamit ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, tumatakbo palapit sa kanila si Lady at si Gashida, ngunit sinabi ni Dariel sa kanila na huwag makialam. Lumakad si Alancel patungo sa kanya at sinabing humanga siya nang makahanap ng ibang tao bukod sa kanya na kayang gumamit ng lahat ng 4 na uri ng aura. Sinasabi niya na pinagtagpo sila ng tadhana at hinihiling niya kay Dariel na maging bayani at sumali sa kanya sa digmaan laban sa hari ng mga demonyo. Tumangging sumama si Dariel sa kanya, at sinabi ni Alancel na sisirain niya ito kasama ang demonyo kung ganoon. Pareho silang gumagamit ng Emperor's Sky, at nagbanggaan ang kanilang mga aura dragon sa kalagitnaan ng hangin, ngunit nalampasan ni Alancel ang atake ni Dariel at tinamaan siya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Dariel na magdepensa gamit ang kanyang aura shield sa huling sandali, ngunit malaki pa rin ang pinsalang natamo niya. Nakatayo ang babae sa harap ni Alancel at nagmamakaawa na tumigil siya, ngunit nalulula siya sa nakakatakot na aura nito. Sabi ni Alancel, marami siyang nakilala na hindi sumali sa laban dahil takot sila sa kamatayan, pero iba si Dariel. Tinanong niya ito kung bakit niya pinagsisikapan protektahan ang isang demonyo, at sumagot si Dariel na hindi niya gustong may masaktan, anuman ang lahi nila. Tinawag siyang delusional ng matandang bayani habang ipinapaliwanag na walang katapusang digmaan ang nagaganap sa pagitan ng mga tao at demonyo, at walang paraan upang matigil ito. Sa tingin niya, ang pangarap ng kapayapaan sa mundo ay isa lamang marangal na ilusyon, ngunit sagot ni Dariel na ang kanyang motibasyon ay hindi kasing dakila nito, at gusto lang niyang protektahan ang mahal sa kanya. Sinabi niya sa dating bayani na nararamdaman niya ang sakit kapag nasasaktan ang iba, at hindi niya gustong makitang nagdurusa ang sinuman. Alam niyang nawala ang pamilya ni Alancel dahil sa mga demonyo, at naiintindihan niya ang sakit nito dahil mayroon din siyang mapagmahal na pamilya, at ang pag-iisip na mawala sila ay nakakatakot sa kanya hanggang sa mamatay. Dagdag pa ni Dariel, sa ngayon, si Zib ay mahalaga ring kaibigan sa kanya, at malulungkot siya ng husto kung mawawala ito sa kanya. Kaya naman ayaw niyang may magdusa mula sa parehong bagay sa magkabilang panig. Tinatanong siya ni Alancel kung bakit siya ganoon na lang kaobsesyon sa lahi ng mga demonyo, at nagulat siya nang malaman na si Dariel ay pinalaki ng mga demonyo. Sa kabilang banda, binisita ni Grand Baza ang Demon King at nakita niya itong mukhang nakakatakot na dragon. Sinabi sa kanya ng hari ng mga demonyo na makikita lamang siya ng mga tao bilang salamin ng kanilang kasalukuyang kalagayan, at kung gaano siya kalakas sa paningin ng isang tao, mas malakas ang taong iyon. Sinasabi niya na gumaling na si Grand Baza mula sa kanyang mga pinsala at lumakas pa kung makikita siya bilang isang nakakatakot na halimaw. Sinabi ni Grand Baza na narito siya upang humiling sa hari ng mga demonyo na agad tanggalin ang kanyang anak na si Bash Baza mula sa posisyon ng demonyong general, dahil hindi siya karapat-dapat para dito. Tinanong ng hari ng mga demonyo ang dahilan sa likod ng kahilingang ito, at sumagot siya na bukod sa kanyang maraming pagkabigo, si Bash Baza ay kumikilos na parang isang taong hindi lumalabas ng bahay at hindi na lumabas ng kanyang silid sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi man lang siya sumasagot sa mga mensaheng ipinadala sa kanya. Sa palagay ng Grand Baza, gumuho na ang kaayusan ng hukbo ng demonyo, at si Lady Duroy na lang ang nagpapasan ng pasanin, ngunit kahit siya ay hindi na ito kayang gawin magpakailanman. Walang pakialam si Grand Baza kung hindi makahanap ng trabaho ang kanyang anak saan man matapos ang masamang record na ito at gusto siyang tanggalin para sa ikabubuti ng Demon Army. Pero sinasabi ng hari ng mga demonyo na hindi iyon ang tunay na dahilan. Alam niya na galit si Grand Baza sa kanyang anak dahil sa pagpapaalis kay Dariel, at ito ang paraan na gusto niyang parusahan siya. Inakusahan ng hari ng mga demonyo ang kanyang dating general na mas pinahalagahan ang kanyang inampong katulong kaysa sa sarili niyang anak. Sumakay si Grand Baza sa bus ng nostalgia habang ginugunita ang isang maulang araw mula sa kanyang kabataan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, binigyan siya ng kanyang kaibigang si Bezaten, ang general ng tubig, ng mensahe sa huling hininga nito. Inimpormahan ni Bezaten si Grand Baza na nagtago siya ng isang trump card upang talunin ang bayani sa silangang kagubatan at hiniling na siya ang mag-ingat sa lihim na sandata. Pumunta si Grand Baza sa kagubatan at nakakita ng palumpong na nilikha gamit ang mahikang ilusyon.
Pinawi niya ang ilusyon at nakita ang isang bata sa loob ng isang guwang na lukab sa puno ng kahoy. Laging malambot ang puso ni Grand Baza pagdating sa mga bata, at binuhat niya ang batang lalaki, nangakong paprotektahan siya. Inakala niya na ang batang lalaki ay parang anghel at pinangalanan siyang Dariel. Bumalik si Grand Baza sa kasalukuyan at sinabi sa hari ng mga demonyo na parehong anak niya sina Dariel at Bashbaza. Nang marinig ang kanyang sagot, sinabi ng hari ng demonyo sa kanya ang lokasyon ng kanyang inampong anak. Nagpasalamat si Grand Baza sa kanya, ngunit bago siya pumunta kay Dariel, binabalaan siya ng hari ng mga demonyo na maaaring hindi madaling ibalik ito dahil maayos na ang kanyang buhay ngayon. Sinabi rin niya sa matandang general na kayang gamitin ni Dariel ang lahat ng 4 na uri ng aura tulad ng nakaraang bayani, at sa wakas ay natanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Bezaten nang tawagin siyang lihim na sandata. Pabalik sa Lux Village, hiniling ni Alancel kay Dariel na palawakin ang sinabi nito tungkol sa pagpapalaki sa kanya ng mga demonyo. Sinabi ni Dariel sa kanya na natagpuan siya ng general ng tubig na si Bezaten at ipinagkatiwala siya sa general ng apoy na si Grand Baza, na nagpalaki sa kanya. Naalala ni Alancel na pinatay niya si Bezaten sa kanyang galit na naghihiganti ngunit hindi kailanman natagpuan ang bangkay ng kanyang anak, at may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Tinatanong niya si Dariel kung ilan na ang edad nito, at nang malaman niyang 33 taong gulang na ito, nagsimulang maging malinaw sa kanya ang lahat. Niyakap ni Alancel si Dariel, sinasabi sa kanya nang nanginginig ang boses na siya ang kanyang anak, na akala niya ay patay na sa lahat ng mga taong lumipas. Lahat ng nanunood sa kanila ay hindi makapaniwala, at si Dariel ang pinakamahirapang tanggapin ang biglang balita. Tinanong niya si Alancel kung bakit niya sinasabing anak niya ito, at sumagot ito na 33 taon na ang nakalipas, pinatay ng Bezaten ang kanyang asawa, at inakala niyang patay na rin ang kanyang nawawalang anak. Bukod pa riyan, ang 4 na katangian ng aura ay ipinapasa mula sa mga magulang patungo sa mga anak, at mayroon lamang isang paraan kung paano makukuha ni Dariel ang mga ito. Maaaring ipuste ni Alancel ang kanyang buhay sa katotohanang si Dariel ang kanyang anak, ngunit nahihirapan si Dariel na tanggapin ang biglaang pagtuklas na ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, napansin ni Alancel na may nanunood sa kanila, at pinadala niya ang isang Skyren patungo sa isang bangin, kung saan ito hinaranggan ni Grand Baza, na kara-rating lang para bawiin ang kanyang inampong anak. Nagulat si Dariel nang makita si Grand Baza habang lumilipad ito patungo sa kanila. Lumalapag siya sa harap niya at nagsimulang maglakad patungo kay Dariel, sinasabing mas lumakas siya ng husto mula noong huling pagkikita nila. Malapit nang magkaroon ng nakakaantig na muling pagkikita si Dariel at ang kanyang ama-amahan, ngunit hinugot ni Alancel ang kanyang sandata upang harapin siya. Nang makita ang parehong ama niya na naglalayong kitilin ang buhay ng isa't isa, hamarang si Dariel sa pagitan at hiniling sa kanila na tumigil. Hinihiling niya na pakinggan man lang ni Alancel si Grand Baza dahil siya ang nagpalaki sa kanya kapalit niya. Kumalma si Alancel, at sinabi ni Grand Baza kay Dariel na natuklasan niya ang katotohanan ilang sandali lang ang nakalipas, kahit na matagal na siyang may hinala na tao si Dariel. Alam ni Grand Baza na isang batang tao ang kanyang pinalalaki, pero hindi niya kayang hayaan itong umalis. Nagpasalamat si Dariel sa pagbibigay niya ng lahat sa buhay niya at sa hindi pagpaparamdam sa kanya na siya ay ulila. Sumagot si Grand Baza na siya ang tunay na nagpapasalamat sa kanya. Gusto niyang maging isang taong rerespetuhin ni Dariel, at iyon ang dahilan kung bakit pinilit niya ang sarili at naging pinakamalakas sa mga general ng demonyo. Niyakap niya si Dariel, sinasabing ito ang kanyang karangalan at kagalakan, at nagselos si Alancel. Sinasabi niya na ninakaw ni Grand Baza ang oras niya kasama ang kanyang anak, at ngayon ay hindi na niya kailanman mababawi ang mga mahalagang taong iyon. Puno ng galit si Alancel dahil dapat ay lumakas siya dahil sa panahong kasama niya si Dariel, ngunit sa halip na mangyari iyon, nagkakaroon siya ng lakas dahil sa kanyang galit at kapaitan. Hiniling ni Grand Baza sa kanya na ilabas ang kanyang galit sa kanya dahil kailangan niyang bayaran ang kaila-hilakbot na krimen ni Besaitan laban sa kanyang pamilya. Hinihiling pa niya kay Dariel na subukang hanapin ang kaligayahan kasama ang kanyang ama. Naghanda sina Alancel at Grand Baza para lumaban, umaasang matatapos na ang kanilang paglalakbay, at gusto ni Dariel na kahit papaano ay pigilan sila.
Sa swerte, dumating si Malaika sa pinangyarihan bago pa man magbanggaan ang dalawang lalaki at binasa sila ng tubig para palamigan. Sinabi niya sa kanila na tumigil na agad sa pag-aaway dahil hindi nila gustong ipakita ang kanilang galit sa harap ng kanilang apo. Ipinakilala sila ni Malaika kay Gran at sinabing sila ang kanyang mga lolo, at sa wakas ay natuklasan ni Dariel ang paraan upang tuluyang wakasan ang kanilang labanan. Hinihiling niya kay Gran Baza na huwag nang mamatay upang magbayad sa mga krimen ng kanyang kaibigan, at hinihiling niya kay Alancel na muling maranasan ang pagiging magulang bilang lolo. Kinalong ni Alancel ang kanyang apo sa kanyang mga bisig, at nagpasalamat si Dariel sa kanyang asawa sa paglutas sa alitan, at masayang niyakap siya nito, na nagpadala muli sa kanya sa ospital. Samantala, sa wakas ay lumabas na si Basbaza mula sa kanyang man cave, at nalaman niya na hiniling ng kanyang ama sa hari ng mga demonyo na tanggalin siya sa trabaho dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Dahil sa kanyang kahangalan, ang hukbo ng mga demonyo pati na rin ang kaayusan ng lipunan ay nagkakagiba, at sinabi ng tagapaglingkod na kung narito si Dariel, maaari pa ring malutas ang mga bagay. Sinusubukan ni Basbaza na huwag pansinin siya at inutusan ang chef na maghanda ng pagkain para sa kanya, ngunit sinabi ng chef na matagal nang hindi nababayaran ang kanyang mga bayarin, at baka malapit na siyang tanggalin sa trabaho, kaya hindi niya maaaring idagdag ang anumang bagay sa kanyang utang. Idinagdag ng chef na noong narito si Dariel, siya ang nag-aasikaso na mabayaran ang lahat ng bayarin sa tamang oras, at ngayon kailangan na nilang maging mas maingat sa mga freeloaders. Mas lalo pang nasaktan ang marupok na ego ni Basbaza nang marinig ang pangalan ni Dariel, at inilabas niya ang kanyang mahika para pasabugan ang marangyang demonyong restaurant. Lumabas siya sa nasusunog na gusali, sinisisi ang lahat dahil pinapabore nila si Dariel at nilalay siya. Ipinahayag niya na pagbabayaran niya ang lahat ng human salto sa kanya, at dahil si Dariel ang pinakamaraming human salto sa kanya, kukunin niya ang lahat mula sa kanya. Gamit ang librong hawak niya, ginaising ni Basbaza ang isang ipinagbabawal na kapangyarihan sa kanyang kanang mata, at sinabi niyang pagkakamali lang ang pagpapatapon kay Dariel, at balak niyang itama ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pabalik sa Locks Village, nakalimutan na nina Gran Baza at Alancel ang kanilang nakaraan, at masaya silang naglalaro kasama si Gran habang pinapagamot ang mga sugat ni Dariel. Ang dalawang matandang lalaki ay nag-aagawan na ngayon para sa atensyon ng kanilang apo, at nagseselos si Alancel dahil ang kanyang apo ay ipinangalan sa isang demonyo. Naiirita si Gran sa dalawang matandang lalaki at nagsimulang umiyak dahil kailangan na niyang palitan ang kanyang lampin. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Rizat si Dariel, at gusto rin siyang makausap ni Lola. Dahil dito, nagselos ang kanyang mga lolo, at pinagbantaan ni Gran Baza na sunugin si Rizat hanggang sa maging abo dahil masyado siyang malapit sa kanyang apo nang walang pahintulot nito. Mamaya, sabay-sabay na naghapunan ang lahat, at nakita ni Dariel na magkakasamang umiinom ang tatlong ama figure niya. Si Inbol naman ay nasa pagitan ng dalawang pinakamalakas na lalaki sa panahong ito. Nagsimula silang uminom, pero nadurog ang baso ng serbesa ni Inbol habang nagpapalakpakan siya para kay Alancel at Gran Baza. Mabilis silang malasing at maging parang bata, tapos magsisimulang magkwento tungkol kay Dariel. Ikinukwento ni Gran Baza ang mga anekdota ng pagkabata ni Dariel, at nagpapasalamat si Alancel sa dating kaaway niya sa pagpapalaki sa kanyang anak na maging isang mabuting tao. Nagkamayan sila, nakalimutan ang lahat ng nangyari sa pagitan nila noon. Pagkatapos magpahinga ang lahat para sa gabi, tinulungan ni Dariel si Malika sa paghuhugas ng pinggan, ngunit dahil masakit pa rin ang mga sugat niya, muli niyang nilagyan ng gamot ang mga ito. Sabi ni Malika, kung hindi sana niya ama sina Alancel at Gran Baza, sinuntok na niya ang mga ito kanina pa dahil sa pagiging walang pakundangan, tapos kinakalong niya si Dariel dahil sa pagiging mahusay nito sa lahat ng bagay. Umalis siya, at sinubukan ni Dariel na kainin ang kanyang puding, pero pumasok si Zib sa silid. Tinanong niya ito kung kamusta na siya, at nag-alala si Dariel para sa kanya dahil dumaan siya sa ilang nakakatakot na karanasan noong araw. Gayunpaman, ang tanging bagay na nanatili sa kanyang isipan ay nang protektahan siya ni Dariel at sinabing mahalaga siya rito. Akala ni Zib ay paraan ni Dariel para ipagtapat ang pagmamahal nito sa kanya, at sinabi niya rito na pag-iisipan niyang maging pangalawang asawa nito. Sinusubukan ni Dariel na linawin ang pagkalito, ngunit lumipad siya palayo,
Tumatawa sa sarili dahil tinutukso lang niya ito. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa agahan, at hiniling ni Lady kay Alansel na sanayin siya ulit ngayong araw. Gusto malaman ni Dariel kung balak pa rin niyang lumaban matapos malaman na hindi lahat ng demonyo ay masama. Sigurado pa rin siya na ang pagtalo sa hari ng demonyo ang kanyang misyon, at tinanong ni Dariel kung ano ba talaga ang problema ng bayani sa hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Alansel na lahat ng bayani ay tinuturuan na ang hari ng mga demonyo ang pinagmumulan ng lahat ng pagdurusa sa mundo, na kailangang lipulin upang magdala ng kapayapaan sa lahat. Gayunpaman, iyon ang sinabi ng aklat-aralin, at alam ni Alansel na ang hari ng mga demonyo ang may pinakamalaking lakas at karunungan sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Nais ng Center Guild na patayin siya at nakawin ang kanyang kaalaman at kapangyarihan upang paunlarin ang mga tao tungo sa isang mas mahusay na uri. Sinasabing ang hari ng mga demonyo ang nagkaloob ng regalo ng mahika sa mga demonyo, at sa pagpatay sa kanya, maaaring makuha ng mga tao ang mahika. Kinumpirma ng Grand Baza na may ganoong alamat kahit sa kanyang panig, ngunit walang makakumpirma nito. Sinasabi ni Dariel na maaari nilang tanungin ng direkta ang hari ng mga demonyo, at nagulat si Lady nang marinig na buhay pa rin at naghahari ang orihinal na hari ng mga demonyo. Napagtanto niya na baka isa siyang nilalang na lumalampas sa panahon, at ang pagtalo sa kanya ay maaaring maging isang imposibleng gawain. Nang makita siyang nag-aalala, iminungkahi ni Alansel na tigilan na niya ang hindi makatuwirang laban, ngunit sumagot si Lady na gusto niyang lumakas at malaman ang katotohanan tungkol sa Demon God upang makahanap siya ng kasagutan. Biglang kumatok si Gashida sa pinto at sinabihan si Dariel na inatake ng mga halimaw ang Mithril Mine, at kailangan nilang protektahan ito. Sinabi ni Dariel sa kanya na maghanda ng isang grupo upang sumali sa kanila mamaya at hiniling kay Zib na ay teleport sila sa minahan. Dinala ni Zib si Dariel at ang iba sa lokasyon ng minahan, ngunit napilitan siyang huminto dahil ang init na nagmumula sa isang dragon mula sa impyerno ay nakasasakit sa kanyang balat. Nagulat ang lahat nang makita ang dragon, at sinabi ni Grand Baza na hindi na nila ito malalapitan mula sa kalangitan. Nakarating sila sa mga pintuan ng minahanang naglalakad, at nalaman ni Dariel mula sa mga sugatang sundalo na nakulong pa rin sa loob ang mga knocker. Nag-aalala siya sa kanila at umalis para iligtas sila, habang ang natitirang bahagi ng kanyang grupo ay nagpasya na patayin muna ang dragon. Tumakbo si Dariel papunta sa minahan, na sana ay ligtas ang mga knockers, at sumama sa kanya si Alansel, na nagsasabing mas gusto niyang bantayan ang kanyang anak kaysa labanan ang dragon. Sa labas, may ilang hinala si Grand Baza tungkol sa pinagmulan ng dragon, ngunit hindi na makapaghintay si Lady para sa mga karagdagang puwersa at nagmadaling pumasok upang talunin ito. Hinihiling niya kay Zib na tulungan sila, at gumagawa siya ng mga hakbanggan para sa kanila gamit ang mahika. Inatake ni Sesha ang dragon gamit ang kanyang sibat, ngunit walang epekto ito, at pagkatapos ay ginamit ni Lady ang Skyrend dito. Kahit ang kanyang atake ay hindi makalmat ang dragon, at iniligtas sila ni Zib mula sa pag-atake ng dragon sa pamamagitan ng paglipad sa kanila sa ligtas na lugar. Ginagamit ng dragon ang kanyang apoy na hininga sa kanila, at tumalon ang babaeng may kalasag para protektahan ang kanyang grupo. Agad na nasunog hanggang sa maging abo ang kanyang baluti, at sumugod si Grand Baza upang iligtas sila. Ginagamit niya ang kanyang mahika para kontrolin ang apoy ng dragon, at hinahamon ito sa labanan. Tinatawag itong Salamander, ang pangalan ng mahiwagang nilalang na apoy. Samantala, nakarating na sina Dariel at Alansel sa minahan, kung saan buhay pa ang mga knockers, ngunit nasa kabilang panig sila ng isang bante ng mga labi. Sinusubukan ni Alansel na alisin ang mga labi gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit biglang sumulpat ang impyernong dragon sa tabi mismo nila. Sabi ni Dariel kailangan nilang harapin ito bago ang pagliligtas, at sabay na ginamit ng mag-ama ang kalangitan ng kanilang emperador para patumbahin ang dragon mula sa kalangitan. Namangha ang lahat nang bumagsak ang dragon sa lupa, at pagkatapos ay tumayo si Dariel sa harap nito nang walang kahit kititing na takot. Inaabot niya ang kamay sa dragon sa pagtatangkang pakalmayan ito, ngunit biglang nagbago ang pag-uugali ng dragon, at habang malapit na itong maabot si Dariel, lumiko ito at lumipad patungo sa pugad nito. Masaya ang lahat dahil nanalo sila, pero sinasabi ni Lady na parang may nararamdaman siyang galit na nagmumula sa dragon. Walang anumang galit na naramdaman si Dariel, ngunit may naramdaman siyang pagka-nostalgic.
May hinala si Grand Baza, at nagpasya siyang bumalik sa kastilyo ng hari ng mga demonyo kasama si Zib para mag-imbestiga, habang abala naman ang grupo ni Dariel sa pagliligtas sa mga knockers. Tuwang-tuwa ang mga knocker na nailigtas sila at pinuri si Dariel bilang kanilang tagapagligtas, ngunit nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya nagawang protektahan ang lahat. Alam ni Alancel kung ano ang nararamdaman niya, at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag pasanin lahat ng responsibilidad ng mag-isa. Iminumungkahi niya kay Dariel na humingi ng tulong sa iba kung kinakailangan, ngunit pagkatapos ay may isang lalaking nagulat na nawawala ang kanyang kaibigan. Huli siyang nakita sa mga minahan, at si Dariel ay pumunta upang hanapin siya kasama ang mga knockers at iniwan ang ibabaw sa kanyang ama. Sa kabilang banda, bumalik si Grand Baza sa kanyang mansyon, at nakita niya si Bashbaza na may gising na mata ng demonyo at may tato sa mukha. Tinanong niya ang kanyang anak kung pumasok ito sa silid ng mga lihim, at nang magkunwari si Bashbaza na walang alam, sinuntok ni Grand Baza ang pader para bigyan siya ng babala. Hindi man lang alam ni Zib ang tungkol sa silid ng mga lihim, at sinabi sa kanya ni Bashbaza na ito ay isang lihim na silid na nakatago sa loob ng kastilyo ng hari ng mga demonyo. Naglalaman ito ng pinakamakapangyarihang uri ng mga salam-angkang spell, na tinatawag na hexes. Ang mga hexes ay parang Russian roulette at nagbibigay ng malaking kapangyarihan sa gumagamit, ngunit may malaking panganib din, kaya't sila ay itinago. Sinasabi ng Grand Baza na may isang hex na nagpapahintulot sa isang demonyo na kontrolin ang isang mahiwagang hayop sa kanila, at sinasabi niyang naramdaman niya ang kalooban ni Bashbaza mula sa salamander sa minahan. Tinanong niya ang kanyang anak kung siya ang may gawa nito, at hindi itinanggi ni Bashbaza. Sawa na si Grand Baza sa kanyang walang kwentang ugali, at nagrereklamo siya na kahit may talento siya sa mahika, pinapabayaan niya lang ito. Hindi tulad ni Dariel, na pinakamahusay gumamit. Tumama ng eksakto sa masakit ang mga salitang iyon, at naaalala ni Bashbaza ang isang insidente mula sa kanyang pagkabata na nagkumbinsi sa kanya na mas pinapaboran ng kanyang ama si Dariel kaysa sa kanya. Lumalaki ang kanyang selos at sinisigawan niya ang kanyang ama, sinisisi ito sa pagkakampihan sa mga tao, gaya ng nakita niya ito sa paningin ng salamander. Walang pakialam si Grand Baza sa kanyang mga akusasyon, at sinasabi sa kanya na ang paggamit ng spirit synchronization hex para kontrolin ang mga halimaw ay nagpapahina sa isip at katawan ng isang tao. Binalaan niya si Bashbaza na malapit na siyang maging hindi matatag ang pag-iisip at hindi na niya makikilala ang sarili mula sa ibang tao. Si Grand Baza ay itinuturing na hindi karapat-dapat maging general ng mga demonyo dahil ginamit niya ang ipinagbabawal na hex at inilagay sa panganib ang buhay ng maraming inosenteng demonyo at tao. Inatake niya ito gamit ang kanyang mahikang apoy, muling ipinatawag ni Bashbaza ang salamander, at sinipsip ng halimaw ang atake ng apoy. Ipinahayag niya na papatayin niya ang dating bayani at ang kasalukuyang bayani sa iisang pagsalakay, at sapat na yun upang patunayan ang kanyang kakayahan sa lahat. Sumakay si Bashbaza sa salamander at lumipad palayo, kahit sinubukan siyang kausapin ng kanyang ama at ni Zib. Samantala, sina Dariel at ang mga knockers ay naghahanap ng mga nawawalang tao sa loob ng minahan, ngunit nagsimulang umugang ang minahan, at nagpasya silang tumakas. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang nagsabi sa kanila na huminto, at lumingon si Dariel upang makita ang isang higanteng mukhang bato na nakalabas mula sa mga pader ng minahan na gustong makipag-usap kay Dariel, na tumangging kilalanin ang sinumang may pangalang ito at tumakas habang daladala ang mga knockers. Ginagamit ng mukhang bato ang kapangyarihan nito para harangan ang kanilang daan at pagkatapos ay nagpapakilala bilang mahiwagang hayop ng lupa, si Gigantomesha. Sinisisi niya si Dariel sa kamakailang pag-atake ng salamander, ang mahiwagang nilalang na apoy, na sinunog ang kanyang katawan kahit matagal na silang magkaibigan. Humihingi ng paumanhin si Dariel para sa anumang ginawa sa kanya ng dragon, ngunit hindi siya naniniwalang siya ang may kasalanan. Sinasabi ni Gigantomesha na ang salamander ay sumasalamin sa galit ng nagcast na nagsummon dito, at ang galit na iyon ay nakatuon kay Dariel. Gayunpaman, binabalaan siya ni Gigantomesha tungkol sa malaking panganib na paparating sa Lux Village at hinihiling sa kanya na ipakita sa kanya ang isang piraso ng mithril, na sinasabi niyang bahagi ng kanyang katawan. Inilabas ni Dariel ang kanyang Hermes sword, at si Gigantomesha ay namangha at natuwa sa ganda ng pagkakagawa nito.
Ibinibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa sandatang mithril at inaalis ang ilang paghihigpit mula sa istruktura nito upang gawin itong mas makapangyarihan. Maraming tanong si Dariel pero tumangging sabihin ni Gigantomesha ang anumang karagdagang impormasyon sa kanya at pagkatapos ay naglaho, na nagbabalik sa normal ang isipan. Samantala, natagpuan ng mga knockers ang nawawalang tao, at habang papunta sila para iligtas siya, nakatanggap si Dariel ng tawag mula kay Granbaza, na nagsiwalat na si Bashbaza ang nagpatawag sa dragon at nagpadala nito rito. Sinabi ni Granbaza sa kanya ang tungkol kay Bashbaza na gumamit ng ipinagbabawal na hex para kontrolin ang isa sa 4 na pangunahing magic beast upang patayin ang mga bayani. Napagtanto ni Dariel na ang pakiramdam ng pagka-nostalgic na naramdaman niya mula sa salamander ay ang pakiramdam na dati niyang nararamdaman mula kay Bashbaza, at napagtanto niyang siya ang hinahabol niya. Ngayon niya naiintindihan na ito ang panganib na papalapit sa Locks Village, dahil gusto ni Bashbaza na sirain ang lahat ng mahal kay Dariel. Nakarating si Dariel sa bahay at sinabi sa kanyang biyenan na palikasin ang lahat ng mga taga-nayon habang siya naman ay pupunta upang harapin ang kanyang kapatong ampon. Nakahanda na ang gamit ni Malaika, at sinuot niya ang kanilang singsing sa kasal sa daliri nito bilang tanda na palagi siyang kasama nito. Tinutulak niya ito pasulong, sinasabing tapusin niya ng mabilis ang kanyang negosyo, at pagkatapos ay ligtas na bumalik sa kanya. Nakatayo si Dariel sa tarangkahan ng Locks Village kasama ang grupo ng mga adventurer at mga babae, naghihintay na lumabas ang dragon. Malapit na siyang dumating sa kanila, at bukod pa doon ay si Bashbaza. Binati niya si Dariel ng casual, at pagkatapos ay nagreklamo na masyadong madilim para makita ang mukha nito, at gumamit ng malawak na hanay ng mga mapanirang spell bilang ilaw. Alam na alam ni Balancel ang gayong salamangka mula sa mga laban niya kay Granbaza, at nagtataka siya kung kasing lakas ba ni Bashbaza ang kanyang ama. Gusto niyang talunin ang general ng apoy, pero si Dariel ay gusto lang makipag-usap ng mapayapa. Napansin ni Bashbaza ang kanyang singsing sa kasal at nagsimulang pumalakpak habang binabati siya. Walang naiintindihan si Dariel, at lalo pa siyang nalilito sa hindi magkakaugnay na sinasabi ni Bashbaza tungkol sa kung paanong mas nasisire ang mga taong may mas malaking responsibilidad kapag bumagsak sila. Ipinahayag niya na papatayin muna niya ang asawa ni Dariel bago sunugin ang kanyang nayon bago siya hanapin. Naaalala ni Dariel ang kahilingan ni Granbaza na bantayan ang kanyang hanggal na anak, at talagang gusto niyang tuparin ang kahilingang iyon. Pero ngayon, wala na siyang paraan para gawin iyon. Inilalabas niya ang kanyang aura at ginagawang letigo ang kanyang espada ni Hermes, desididong pigilan si Bashbaza anuman ang mangyari. Bilang tugon, inutusan ng demonyong general ang salamander na lumipad patungo sa nayon at gawing abo ito. Ginagamit ni Dariel ang kanyang letigo para mahuli ang binti ni salamander, ngunit tiwala si Bashbaza na wala siyang magagawa pa roon gamit lamang ang isang maliit na sandata. Gayunpaman, nakakuha ng tulong si Dariel mula sa kanyang mga kaibigang gumagamit ng mahika at pinabagsak ang dragon sa lupa dahil bumalik na sina Seb at Granbaza sa nayon upang suportahan siya. Ginagamit ni Dariel ang Skyren kay Bashbaza, na sinasagot naman ito ng kanyang pag-atake sa apoy. Nakalok sila sa labanan, at hinayla siya ni Dariel palayo habang pinapakiusapan ang kanyang mga kaibigan na alagaan ang mahiwagang hayop. Nahiwalay sila sa iba, at doon, humingi ng paumanhin si Dariel kay Bashbaza, sa pag-aakalang nagalit ito dahil sa insidente sa Mithril Mine. Gusto niyang itama ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng opisyal na negosasyon, ngunit nalaman niyang hindi man lang alam ni Bashbaza na siya ang nasa likod ng insidente. Nawawala na ng pag-asa si Dariel at tinanong siya kung bakit galit na galit ito sa kanya kung hindi dahil kay Mithril, at sinabi ni Bashbaza na hindi maliit ang kanyang misyon. Gusto niyang itigil ang digmaan ng tao at demonyo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bayani at pagwasak sa sangkatauhan, upang siya ay kilalain ng pinakadakilang general ng demonyo sa kasaysayan. Gayunpaman, nararamdaman niya ang pangangailangang alagaan muna si Dariel bago iyon, dahil nabigo siyang maalis ito ng maayos noong huling pagkakataon. Ina-activate ni Bashbaza ang kanyang mahika at nagpaputok ng mga fireballs kay Dariel, na sinasagupa ang mga ito gamit ang kanyang espada. Ngunit isang malaking pagsabog ng apoy ang nagtagumpay sa kanya sa kabila ng kanyang pagharang at nagpabagsak sa kanya. Nagpakawala si Bashbaza ng sunod-sunod na bowl ang apoy sa kanya at itinulak si Dariel sa kagubatan.
Gumagamit siya ng malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa para ilunsad siya sa hangin, at pagkatapos ay tinatangay siya ng isa pang malakas na spell. Nagbanggaan si Dariel sa kalapit na mga burol, ngunit hindi siya gaanong nasaktan. Si Bashbaza ay nauna sa kanya upang ipaliwanag ang kanyang napakagandang masamang plano. Una siyang gumugol ng isang buong taon sa paghahanap sa Spirit Synchronization Hex sa silid ng mga lihim, at pagkatapos ay naglakbay sa buong mundo upang hanapin si Salamander at supulan siya. Sa halip na matakot, humanga si Dariel sa kanyang sipag at dedikasyon. Pinupuri niya si Bashbaza, tinatawag siyang pinakamagaling at pinakamasipag na gumagamit ng mahika na nakita niya, ngunit idinagdag na medyo malayo siya sa kanyang paligid. Naramdaman ni Bashbaza na mapanghamak ang kanyang mga salita at gumamit siya ng malakas na mahikang apoy sa kanya habang sinasabihan siyang tumahimik. Naaalala ni Dariel ang kanyang masayang buhay sa nayon at tumangging magpasakop sa pagpapahirap ng walang laban. Pinakawalan niya ang Emperor Sky kay Bashbaza at tinangay ito, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanya. Biglang hamangin ng malakas na hangin na nagpala ng lahat ng usok mula sa naunang pagsabog, at nakita ni Dariel na naglalabas ng kakaibang enerhiya si Bashbaza. Sa kanyang galit, nagsimula siyang magbagong anyo, na may mga sungay na tumutubo mula sa kanyang ulo at isang makapal at malaking buntot na lumalabas mula sa kanyang likod. Sinabi ni Bashbaza na ito ang kanyang huling barahan na itinago niya para patayin ang mga bayani, at hindi niya inakala na gagamitin niya ito ng maaga. Si Dariel ay namangha pa rin at natatakot habang nakikita niya ang nagbagong Bashbaza, at nagtataka siya kung ano ang susunod na mangyayari. Kasabay nito, ang iba pang mga laban ay nakaharap kay Salamander. Ang gumagamit ng kalasag mula sa grupo ng mga babae ay naglalagay ng maraming hadlang sa paligid ng dragon upang hindi ito makalipad at umatake sa kanila mula sa kalangitan. Umuungal ang Salamander para takutin siya, pero nagpaputok si Gesha Eita ng sunod-sunod na pana para pilitin itong isara ang bibig nito. Sa pagkakita sa lahat na nagbibigay ng kanilang buong makakaya, kakaiba ang pakiramdam ni Lancel na sa wakas ay makakalaban na siya ng walang nakakabaliw na galit, at higit pa rito, nakatayo siya sa tabi ng kanyang pinakamalaking kaaway. Nakatutuwa rin kay Granbaza ang ideya ng pinagsanib na puwersa ng tao at demonyo, at pagkatapos ay sumali ang dalawang matandang lalaki sa labanan. Iniiwasan nila ang apoy ng hininga ng dragon at tumalon patungo rito, kung saan ginawang hilo ng isang Lancel gamit ang kanyang napakabilis na paggalaw ng paa, at pagkatapos ay tinamaan ito ng isang atake na tinatawag na Adamantine Thunderbolt. Ang pag-atake ay nagdulot ng pagkawala ng balanse at pagkaabala ng Salamander, at gamit ang pagkakataong iyon, gumamit si Granbaza ng isang malakas na salamangka at nagpalabas ng isang haligi ng apoy mula sa ilalim ng mga paa nito. Nagtagumpay ang pag-atake na talunin ang Salamander, kahit na pareho silang uri ng apoy. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ng matandang general, ngunit pagkatapos ay napansin nila ang isang higanteng bolang apoy at ang maliwanag na haligi ng aura sa isa pang lugar. Pabalik sa kinaroroonan ni Dario, napagtanto niya na ang demonyong anyo ni Bashbaza ay dahil sa sumpa. Inatake siya ni Bashbaza gamit ang buntot, at hinarang ni Dario ang atake nito, at pareho silang tumalon. Tinawag ni Bashbaza si Dario na isang walang kakayahang tanga na hindi marunong gumamit ng mahika, at ang katotohanang patuloy pa rin siyang nakangiti kahit pagkatapos noon ay nagagalit sa kanya. Hinaranggan ni Dario ang kanyang fire punch pero hinampas siya ni Bashbaza gamit ang buntot nito. Sinabi niya sa general ng demonyo na wala siyang talento samantalang nasa kanya ang lahat. Pero si Bashbaza ay hindi nakikinig sa katwiran. Ginagamit niya ang lagda ng kanyang ama na Hellfire Magic, at napagtanto ni Dario na kailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para mapigilan ito. Sinisingil niya ng aura ang kanyang Hermes Blade, at ito ay nagiging napakahabang liwanag na talim. Pinukpok ito ni Dario kay Bashbaza, at isang malaking pagsabog ang nagpagalaw sa buong lugar. Ngunit hindi pa nawawala ang bowl apoy ng impyerno, at sa halip na matalo, lalo pang nagbagong anyo ang general ng demonyo. Kinuha ni Dario na pinabilis ng kanyang nakaraang pag-atake ang proseso ng Hex, at ngayon ay tila isang mahiwagang hayop na rin si Bashbaza. Mabilis siyang sumugod kay Dario at ibinagsak ito sa lupa bago itinapon sa kalapit na burol. Inaatake rin siya ni Bashbaza doon, at habang pinipigilan siya ni Dario, humihiling siya na tigilan na niya ang pagbibigay ng karagdagang paghihirap kay Granbaza.
Lalo siyang nagagalit dahil doon, at biglang, natagpuan ni Dario ang sarili sa loob ng mga alaala ni Bashbaza. Sa kanyang mga alaala, bata pa rin siya na nasisiyahan sa malaking pagtanggap na natatanggap ng kanyang ama. Gusto ng maliit na Bashbaza na maging dakilang demonyo tulad ng kanyang ama, at sinabi sa kanya ni Granbaza na kailangan niyang maging general ng Transcendental Tempest para doon. Napagtanto ni Dario na ito ay dahil sa hex magic na nagiging hindi matatag at nakakahatak ng iba. Nagpapatuloy ang mga alaala, at natagpuan ni Dario ang sarili sa silid ni Bashbaza na 10 taong gulang. Kakabalik lang ni Granbaza mula sa isa sa kanyang mga ekspedisyon, at nang lumabas ang batang lalaki para salubungin ang kanyang ama, nakita niya itong kasama si Dario. Sinabi ni Granbaza sa kanyang anak na umasa sa batang iyon na parang nakatatandang kapatid at makinig sa kanyang sinasabi. Nasaktan si Bashbaza dahil napagtanto niya na habang matiyagang naghihintay siya sa pag-uwi ng kanyang ama, naglaan naman siya ng oras sa kanyang pangalawang anak. Nagpasya siyang magtrabaho ng husto para makasali sa hukbo ng mga demonyo at makasama ang kanyang ama, ngunit hindi ito nagustuhan ng kanyang ina, na naramdamang hindi siya binibigyang pansin ng kanyang pamilya. Si Bashbaza ay umakyat pa rin sa hanay ng hukbo ng mga demonyo at naging isa sa 4 na general, ngunit nagretiro ang kanyang ama at muling iniwan siya sa pangangalaga ni Dario. Nalungkot siya ng husto dahil hindi siya gusto ng kanyang ama na manatili sa kanyang tabi, at pagkatapos makita ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan ni Dario ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niya na laging nag-iisa si Bashbaza at naghahanap ng pagmamahal, at walang nakapansin doon. Naaawa si Dario sa kanya, pero binabasa ni Bashbaza ang kanyang iniisip at lumalayo, sinasabing tigilan na ang pagkaawa sa kanya. Nakikita niya ito bilang paraan niya para maabot si Bashbaza at inatake niya ito habang sinasabi sa kanya na palaging nag-aalala si Granbaza sa kanya. Inihahambing pa nga siya ni Dario kay Lancel, na nag-akala na kinuha ng mga demonyo ang kanyang anak mula sa kanya, samantalang nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Walang epekto ang mga iyon kay Bashbaza, pero pagkatapos ay nagningning ang mithril glove ni Dario, at nakarating ang kanyang mga alaala sa demonyong general. Nakita ni Bashbaza ang batang si Dario, na palaging balisa dahil hindi naman siya tunay na pamilya ni Granbaza, at hindi pa nga siya marunong gumamit ng mahika. Ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanyang ama-amahan ay ang hindi magdulot ng anumang gulo at patuloy na ngumiti upang bigyan ito ng kapayapaan ng isip. Lahat ng ito ay nagbago nang una niyang makilala si Bashbaza. Pagkatapos ng pulong na iyon, nagsimulang maramdaman ni Dario na siya talaga ang nakatatandang kapatid niya at anak ni Granbaza, at sa wakas ay nakahanap na siya ng pamilya. Nagmamadaling pumunta si Dario kay Bashbaza sa mundo ng panaginip at sinabi sa kanya na siya na ang magbibigay sa kanya ng layunin at suporta, at nagsimulang gumuho ang kanyang pagbabago. Naalala ni Bashbaza kung paano niya itinanggi noon na naging magkaibigan sila ni Dario, at sa tingin niya kung mas tinanggap niya noon, magkaiba sana ang naging takbo ng kanilang relasyon. Bumabalik siya sa kanyang normal na anyo, at muling inabot ni Dario ang kanyang kamay ng pakikipagkaibigan sa kanya. Naabot din ni Bashbaza, ngunit sa sandaling malapit na siyang humipo sa kanya, nagloko ang hex, at nakaramdam siya ng manhid na sakit sa kanyang ulo. Nakalaya na ang salamander mula sa kanyang kontrol, at ngayon ay sinisipsip niya ang enerhiya ng Hellfire Sphere upang muling makakuha ng lakas. Ganap ng puno ang dragon at naglalabas ng marahas na pagsabog ng enerhiya, at nararamdaman ni Bashbaza ang lahat. Agad siyang lumipad patungo sa salamander, at sinundan siya ni Dario. Si Bashbaza ay nakarating sa tuktok ng dragon at gumamit ng isa pang hex upang pagsamahin ang kanyang katawan sa katawan ng halimaw. Binalaan siya ni Granbaza na huwag gawin yun, dahil ang Body Fusion Hex ay magbibigay sa kanya ng pansamantalang kontrol sa dragon, ngunit malapit na siyang masipsip nito. Lumipad palayo si Bashbaza kasama ang dragon, at dumating si Dario sa pinangyarihan ilang sandali lang ang lumipas. Sa wakas ay natauhan na ang demonyong general, at balak niyang isakripisyo ang sarili upang itama ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali sa ngayon, ngunit natutuwa rin siya na nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-usap ng bukas kay Dario. Biglang natagpuan niya ang sarili na itinapon palabas ng dragon at napansin niya si Granbaza na gumagamit ng hex para duminahin si Salamander. Ang paggamit ng hex ay nagpapahirap sa lumang demonyo, at habang sinisikap ng dragon na palayain ang sarili mula sa kanyang kontrol,
dumating si Dario kasama ang tulong ni Zeb at ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang Skyrend ng Emperador upang talunin ito. Pinapanatili ni Zeb na lumutang sila ni Dario sa isang air pocket, at sa isa pa, niyakap ni Granbaza si Bashbaza, na parang bata ulit. Pabalik sa bahay niya, nakarating kay Malika ang balita ng tagumpay ni Dario, kaya naman inihanda niya ang kanyang pinakamagagandang luto para ihain sa kanyang asawa. Sa sandaling magkaroon siya ng pinakamaliit na ideya na nasa labas siya, nagmadali siyang lumapit sa kanya, sinira ang kanilang pinto. Natuwa si Dario nang makita siyang bumibilis ng ganito patungo sa kanya, at nagpasya siyang tanggapin ang kanyang supersonic na yakap kahit pa may ilang butong mabali. Nakakagulat, may anhing niyang niyakap ito, at bumaba ang pagbabantay ni Dario ilang segundo bago siya halos mapatay ng higpit nito. Pagkatapos malutas ang lahat sa nayon, pumunta si Bashbaza sa hari ng mga demonyo upang tanggapin ang parusa para sa lahat ng kanyang mga krimen. Iba na ang itsura ng hari ng mga demonyo kumpara sa nakita niya noong huli, at patunay ito na mas lumakas at nag-mature na si Bashbaza. Narinig ng hari ng mga demonyo ang kanyang mga panalangin para sa makatarungang parusa, at gumamit siya ng sinaunang salamangka upang buksan ang mga pintuan ng impyerno sa ilalim ng mga paa ng general ng mga demonyo. Nagsimulang sumilip ang mga nakakatakot at masamang espiritu mula sa gate, at sinabi ng hari ng mga demonyo kay Bashbaza na sila ang dating miyembro ng 4 na general na nakagawa ng malalaking kasalanan tulad niya, at sinentensyahan silang manatili sa impyerno magpakailanman. Inaalok niya si Bashbaza ng pagpipilian, simulan ang kanyang buhay bilang isang general ng demonyo at itama ang kanyang mga pagkakamali, o magdusa sa impyerno. Nagpasalamat si Bashbaza sa kanyang awa, ngunit sinabi rin na hindi karapat-dapat patawarin ang kanyang mga krimen, kaya kailangan niyang piliing pumunta sa impyerno. Naniniwala siya na ang paglalaro sa mga hex at pagtatangkang supulan ang mahiwagang apoy na halimaw na si Salamander ay isang krimeng hindi maaaring balewalain, at ang impyerno ang tanging angkop na parusa para sa kanya. Isa sa mga espiritu mula sa impyerno ang humawak sa kanyang binti, ngunit ginamit ng hari ng mga demonyo ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ito kung saan ito nararapat. Nahanap niyang nakakabagot ang sagot ni Bashbaza, dahil balak niyang pasayahin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling pag-asa at pagkatapos ay magsaya sa pagtingin sa pagkasawi sa mukha nito nang hindi inaasahang mahulog sa impyerno. Ang kanyang sagot ay nagpabago sa kanyang isip, at ipinatapon niya si Bashbaza, katulad ng pagpapatapon niya kay Dariel noon. Bumalik si Bashbaza mula sa silid ng hari at nakita niya ang kanyang ama at ang kanyang alagang ibon na naghihintay sa kanya. Diretso silang pumunta sa bahay ni Dariel, kung saan nagkakasiyahan ang lahat sa isang party. Naluwagan ang pakiramdam ni Dariel nang marinig na maayos ang nangyari sa Demon King, at habang ipinakikilala niya ang kanyang anak kay Bashbaza, biglang sumingit si Lady. Pinapaalalahanan niya si Bashbaza na ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa minahanang Mithril at sa mga taong naroroon. Gusto ni Granbaza na panagutan ang mga ginawa ng kanyang anak, pero pinigilan niya ito at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa. Sa sandaling iyon, nagising si Lolo, at ipinakilala siya ni Dariel kay Bashbaza. Gusto ni Gran na buhati ng bagong bisita, at sinabi niya ang kanyang unang salita habang tinatawag itong, Kuya Bashbaza. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ni Dariel, at sa wakas ay natanto ni Bashbaza kung ano ang pakiramdam na tanggapin sa pamilya ng isang tao matapos walang matakbuhan sa napakatagal na panahon. Sinubak siya ng matinding pagsisisi at nagpasya siyang magbayad sa kanyang mga krimen, at sa wakas ay tinanggap ng lahat na nagbago na siya para sa kabutihan. Sabi ni Malika, sinabi ni Lolo ang kanyang unang salita ngayon, at nagutos siya ng malaking pagdiriwang. Alam ni Dariel ang eksaktong bagay na magpapaganda sa pagdiriwang, at inatasan niya si Gashida na ipinta ang kanilang larawan ng pamilya gamit ang kanyang bilis sa pagpipinta. Naniniwala si Dariel na titingnan nila ang larawan at maaalala ang araw na sinabi ni Lola ang kanyang unang salita, at naging kumpleto ang kanilang pamilya. Nagdiwang sila para ipagdiwang ang masayang araw, at kinabukasan ng umaga, umalis si Bashbaza sa kanyang paglalakbay upang magbayad sala sa kanyang mga kasalanan. Gusto niyang tulungan ang mga taong nasaktan niya sa kanyang walang ingat na mga aksyon, pagkatapos ay maglakbay sa buong mundo at maging mas katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Nais ni Dariel ang lahat ng pinakamabuti para sa kanya,
At pagkatapos ay pinabaunan siya ni Malika ng sapat na pagkain para sa 1 buwan. Sa wakas ay bumalik na ang kapayapaan sa kanilang nayon at sa kanilang pamilya, patuloy na namumuhay ng masaya sina Dariel at Malika.